tingin mo, tao pa ba itong si Evans? Parang hayop pa ng lakas. Tigil na, tigil na. Maaari ko bang itanong kung ano ang ginagawa ninyo? May utang ka sa akin. Simula ngayon, kami na ang bahala rito. Maging matino ka. Ihulog mo ang trabaho mo at umalis ka. Hindi mo ba narinig? Bulagin ang mga mata mo. Ite, Sinira mo ang regalo ko sa anak kong babae. Munting bagay, ano ang gusto mo? Gusto mo bang suntukin ako? Ibigay mo sa akin. Ibalik mo siya sa akin para maputol. Nagtatrabaho ako para kay Ginoong Joe. Huwag pakawalan. Hindi ka palalampasin ni Ginoong Joe. Si Ginoong Joe ang manager ng Chanyuan Chamber of Commerce. Ito si Joe Lincoln, kilala bilang Water Dragon. Yefan, Tumigil! Pakawalan siya. Joe Lincoln, bibigyan kita ng 5 minuto. Magmadali ka at pumunta sa construction site sa kanlurang suburb para makipagkita sa akin. Kung hindi ka makakarating sa loob ng 5 minuto, maghintay ka na lang na itatapon ka sa ilog. Ikaw lang, papuntahin mo dito si Ginoong Joe. Ang lakas ng loob mong hamakin si Ginoong Joe, halik ka. Pigilan mo ako. Pigilan mo ako. Ang lakas ng loob mo. Si Joe Lincoln ng Guangdong Province ay nagpupugay sa Pangino. Nasaan ang aming Tianyuan Chamber of Commerce? Anong klaseng mga gulo? Kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mong mga tao, hindi na kailangan na umiral ka at ang iyong pamilyang Joe. Opo. Tumayo ka. Hindi ba't sinabi ko sa iyo, iwanan mo akong mag-isa? Panginoon, hindi ka na bumalik sa Chanyuan Chamber of Commerce sa loob ng 5 taon ng pag-aasawa. Nais kong anyayahan kang bumalik upang mamuno sa kabuuan. Kung ganoon, sabihin mo sa akin, ano ang nangyari sa ipinagagawa ko sa iyo? 5 taon. Lihim naming sinusuportahan ang Sioux Group ng iyong asawa, mga ari-arian, 1 bilyon. Ngayong gabi, ang Chanyuan Chamber of Commerce ay ibibigay sa Sioux Group. Magpirma ng napakalaking kontrata. Sa oras na yon, ang iyong asawang si Su Qingyun ay magiging ang pinakamakapangyarihang reyna ng negosyo sa Tsina. Iniligtas niya ang buhay ko 5 taon na ang nakalilipas. Pinakasalan niya ako at nagkaroon ng anak na babae upang hindi siya ma-stress. Nakikisama ako sa kanya bilang isang normal na tao. At ngayon sumisikat na siya. Panahon na para sabihin ko sa kanya kung sino talaga ako. Kailangan kong magmadali para sa kaarawan ng anak ko. Mauna ka na. Hindi ito ang lugar para mag-usap. Babalik ako kaagad pagkatapos ng kaarawan ni Nyanyan. Opo. Marangal na pagpapaalam sa Panginoon, eh? Bono po. Marangal na pagpapaalam sa Panginoon. Heto na. Nyanyan, tingnan mo. Nandyan sa taas si nanay. May pinag-uusapang negosyo. Pagkatapos nitong negosyo, sasamahan ka ni nanay sa birthday mo, ha? Mabait na bata. Tay, tingin. Wala na si nanay. Talaga? Tay, sino yung tiyuhin na yumakap kay nanay? Mabait ka ni Nyanyan, umuwi ka muna kasama ng tatay mo. Eh, si nanay? May trabahong pinag-uusapan si nanay ngayon. Umuwi ka muna. Umuwi na. Yefan. Mabait ka niyan yan. Hintayin mo dito si daddy, huwag kang gagalaw. Yefan, bakit ka nandito? Ano? Dumating ako sa maling oras? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kung kalokohan ang sinasabi ko, di sabihin mo sa akin. Anong ginagawa mo kanina kasama ng lalaking yon? Kailangan ko pang magpaliwanag sa'yo at hindi mo naman naiintindihan ang mga bagay sa negosyo. Negosyo? Kung hindi ako dumating ngayon, saka na lang kayo mag-uusap ng negosyo mamaya, di ba? Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal mo. Yefan, nakakadismaya ka talaga. Pirmahan mo na ang kasunduan sa diborsyo. Diborsyo, Suching yun. Matagal mo na bang hinihintay ang araw na ito? Mali ba ako? Imulat mo ang mga mata mo at tingnan mo ang sarili mo. 5 taon ng kasal, manggagawa pa rin. At ako naman, naging presidente na ng Sioux Group. Malapit nang makipagtulungan sa Chanyuan Chamber of Commerce. Ano sa tingin mo ang karapat-dapat mong matanggap mula sa akin?
Kung hindi ako pinilit ng lolo kong pakasalan ka bago siya namatay, hindi kita pakakasalan kailanman sa buhay ko. Hindi ako karapat-dapat, Su Qingyun. Isang hindi karapat-dapat. Isang hindi karapat-dapat. Ang 5 taon nating relasyon, kaya mo bang bitawan? Sige, diborsyohan na kita. Sa akin na si Nianyan. Hindi maaring maiwan sa'yo si Nianyan. Manggagawa ka lang. Anong aalagaan mo kay Nianyan? Qingyun, kailangan mo ba ng tulong? Hindi ko inaalagaan si Nianyan. Pinapatawag mo ba siyang tatay sa isang lalaking hindi mo naman asawa? Tumahimik ka? Kuya, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ang mukha ng isang lalaki sarili niyang pinaghirapan. Sabi mo, kaarawan ng tunay mong anak na babae, ganito lang murang bagay ang kaya mong ibigay sa kanya. Cake na ilang dosenang dolyar ang halaga. At ako, ganito lang kasimple. Kay Qingyun, kaya kong magbigay ni Nos isa. Kuwintas na brilyante na $1,000,000 ang halaga. At tingnan mo. Mga teddy bear ng LV, daan-daang libo ang halaga. Sabi mo, kaarawan ng tunay mong anak na babae. Ganito lang murang bagay ang ibinibigay mo? Ngayon, nirecommend ako na si Qingyun para sa napakalaking kontrata sa Tianyuan Chamber of Commerce. Ano sa tingin mo ang pinag-aawayan mo sa akin? Dahil lang sa perang ito, Su Qingyun, diborsyuhan mo ako. At si Nianyan, sisirain mo ang kanyang pagkabata, di ba? Kuya, huwag kang magalit. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, may pera dito. Ang sarap ng buhay, mayaman ka. Kaya mong pasukin ang kahit anong babae ng kusa, pati ang asawa mo. Ano ang sinabi mo? Ano po? Tumigil ka, Yefan. Alam mo ba kung gaano karaming puwersa ang nasa likod ni Young Master Gu? Gusto mo bang ipahamak ang pamilya Su sa ginagawa mo? Ang pamilya Gu. Pirmahan na agad ang kasunduan sa diborsyo simula ngayon. Ayokong makita ka ulit. Nianyan, halika na. Papa! Tumigil ka sa pagsigaw. Nianyan. Qingyun, maligayang bati. Sa wakas na ilaglag mo na ang pabigat na yan. Kaya maghapunan tayo mamayang gabi para magdiwang. Young Master Gu, ang relasyon lang natin ay pangkontrata. Hindi na kailangang kumain. At ibalik ko sa iyo ang regalong ito, kaarawan ng anak ko ngayon. Mas mabuting umuwi na ako kasama niya. Ang ikatlong binibini ng pamilya Lin mula sa Kyoto ay humihiling na makipagkita sa inyo. Wala akong oras. Ginoong Ye, talagang hinahangaan ko kayo. Maari mo ba akong bigyan ng pagkakataon na makipagkain at makipag-usap? Sinabi ko na wala akong oras. Binibining Lin, umalis na tayo. Ginoong Ye. Babalikan kita balang araw. Tiya, ito ang 5 million na bigay kaya. Ito ang information sa pakikipag-ugnayan ni President Zhou. Ano sa tingin mo? Makikipag-ugnayan si Qingyun sa Tianyuan Chamber of Commerce. Talagang palalayasin ko ang basurang si Yefan sa pinto. Para mapakasal na si Qingyun kay Young Master Gu sa lalong madaling panahon. Tiya, may sasabihin ako sa'yo. Kahit na sa harap ni Qingyun ay kumikilos akong parang mag-ina sila pero gusto ko si Qingyun. Hindi ko sinabing papayagan kong dalhin ni Qingyun ang batang to sa pamilya namin. Ang ibig sabihin ni Young Master Gu ay Ipagbili mo siya. Anak siya ni Yefan. Basta nandyan siya, makakahanap ng anumang dahilan si Yefan para gambalain si Qingyun. Paano ko siya mapapakasal sa pamilya Gu ng ganito? Hindi ba tama ako? kung talagang ipagbibili mo si Nianyan, baka hindi matanggap ni Qingyun. Alam mo namang mahal na mahal niya si Nianyan. Tiya, pagbili mo ang batang to sa ibang bansa, hindi makikita ng matagal, sa bandang huli, makakalimutan din niya, di ba? Bata. Mag-enjoy ka na lang sa Lolita Island. Anong ginagawa mo? Tatay? Niyan. Tatay, nakawi ka rin. Sobrang namimiss ka ni Nianyan. Okay lang, nandito na ako.
Yefan, hindi ba diborsiyado ka na sa anak ko? Nako. Anong lakas ng loob mong pumunta dito sa bahay ng mga Su? Kung hindi ako umuwi ngayon, sasabunutan mo ba bukas si Nian Yan? Ang kapal ng mukha mo! Sinong nagbigay sa'yo ng kapal ng mukhang sumigaw sa akin? Akala mo ba babalik ang tatay mo? Para maprotektahan mo ang anak mo? Sasabihin ko sa'yo ngayon, basura ka, walang makakaprotekta dito. Papatayin kita. Yefan. Nababaliw ka ba? Lahat kayo, tumigil kayo. Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ko? Tanungin mo sila. Kung isang hakbang lang ako na delay, ipinagbili na sana nila si Nian Yan. Gutian niyo, totoo ba ang sinabi ni Yefan? Yefan, paano mo naman ako mapagbibintangan ng ganyan? Chinyon, mahal na mahal kita, mahal ko ang aso mo, mahal kita, at ang mga laruan na binili ko para kay Nian Yan ay nagkakahalaga ng daan-daang libo. Binilhan ko siya gamit ang unang paa ko. Ipinagbili ko siya gamit ang huling paa. May sira ba ako sa ulo? Napakasamang tao. Papatayin kita, ako si Shatsuki. Ako, Chinyon, hayaan mong sabihin ko sa'yo, dahil hiniwalayan ka niya, nababaliw siya, galit na galit siya sa akin. Ginamit niya si Nian Yan para takutin ako, di ba tita? oo. Tama. Kanina lang, naglalaro kami ni Ginoong Gu kay Nianyan. Si Yefan, bigla na lang pumasok ng walang sabi-sabi at nagsalita ng kung ano-ano. Buti na lang, nakarating ka ng maaga. Yefan, hayop ka. Suching yun. Naniniwala ka sa kanila? Hindi ka naniniwala sa akin? Ano bang mapagkakatiwalaan ko sa'yo? Sa'yo na walang ginagawa buong araw. Pagkalipas ng kalahating araw, nakihalubilo ako sa isang manggagawang dayuhan. Kumusta naman ang kasunduan sa diborsyo? Pinirmahan mo na ba? Magandang ideya. Huwag kang magsisisi. Isang manggagawang dayuhan sa pinakamababang antas. Gusto mo pa bang pagsisihan ng anak ko ang paghihiwalay? Chinyon, malapit na siyang pumirma ng kontratang napakataas ang halaga sa Chanyuan Chamber of Commerce. Pagkatapos, siya na ang magiging pinakamatagumpay na babaeng presidente. Ikaw naman, karaniwan, nagbubuhat ng mga ladrilyo, kumakain ng malambot na kanin. Hindi kayo pareho ng halaga. Eksakto. Ikaw, tigilan na natin ang mga ilusyon. Magkalayo ng husto. Talaga naman. Ang Chanyuan Chamber of Commerce ay maaring makipagkontrata sa iyo. Lahat ay dahil sa utos ko. Bakit hindi mo sabihin na sa'yo ang Chanyuan Chamber of Commerce? Tama, sa akin ang Chanyuan Chamber of Commerce. Sige, magsasabi ako ng totoo. Makukuha ang Chanyuan Chamber of Commerce. Lahat ay dahil sa connection ko. Ikaw na ang bahala. Tama na yan, tumigil ka na at nakakahiya. Bilisan mo at pirmahan na ang kasunduan sa diborsyo. Umalis ka na. Hindi na kita muling makikita sa buhay ko. Hindi na kita muling makikita sa buhay ko. Oh. Yan, alis na tayo. Ano ang gusto mo? Pirmado na ang kasunduan para sa diborsyo. Gusto kong kunin si Nian Yan. Sino ang may lakas ng loob na humadlang sa'yo? Oo nga pala, Suching yun nagkakarelasyon ka kay Gutianyu. Para lang ba yun sa order ng Chanyuan Chamber of Commerce? Abangan ko ang pagmumukha mong sawi. Nian, tara na. Isang patay na manggagawa. Akala mo ba boss ka pa rin ng Chanyuan Chamber of Commerce? Anak, wag mo nang pansinin ang mababang uri ng taong yan. Pagkatapos mong makipaghiwalay sa kanya, sa hinaharap, ikay tataas sa mundo ng negosyo. At wala namang ibang nasabi yan, kundi ilang masasakit na salita. Ni hindi nga siya karapat-dapat na tumingala sa'yo. Tama nga ba ang ginagawa ko? Maligayang pagbabalik ng Panginoon. Panginoon, binibining niya yan. Ayon sa inyong utos na kahanda na ang pinakamahusay na yaya, Salamat sa iyong pagod nitong 5 taon. Kumusta na ang kalagayan ng Chamber of Commerce kamakailan? nitong nakalipas na 5 taon, nakakahinga na ng maluwag ang mga mayayamang pamilya. Lumalakas na ang kanilang impluwensya. Pero, ang kabuuang kalagayang pang-ekonomiya ng bansa ay kontrolado pa rin ng Chamber of Commerce. Magaling. Presidente Joe, narinig ko, kamakailan ay nakikipag-ugnayan sa iyo sina Suching at Gutianyu. Oo, matagal nang gustong ilabas ni Gutianyu ang kalahati ng kanyang ari-arian para sa kanyang mga tauhan.
Pero wala akong oras para makipagkita sa kanya. Wala pang tugon. At ang kontrata ngayon ay responsibilidad ng tauhan. Kagalang-galang, gusto mo pa bang pirmahan ang kontratang ito? Ang pamilya Su ay hindi karapat-dapat sa kabutihang loob ng dakilang Panginoon. Hindi. Ako mismo ang dadalo sa hapunan ngayong gabi. Tingnan natin kung ano ang itsura nila sa oras na iyon. Opo. Su Qingyun, Gu Tianyu, kapag nalaman ninyong ang presidente ng Tianyuan Chamber of Commerce na pinagsisikapan ninyong sipsipan ay aking tauhan lamang pala, ano kaya ang mararamdaman ninyo? Ito ba ang dinner party ng Tianyuan Chamber of Commerce? Pagkatapos ngayon, ganap na akong makakapasok sa mga nangungunang kumpanya. Huwag kang mag-alala. Sa ngayon, nakumpirma na ang napakamahaling kontrata. Ikaw na ang automatic na mapapasa kanya. Yefan, bakit ka nandito? Alam ko na. Matapos kang itaboy ni Qingyun, nandito ka na sa mayamang babae. Talagang ginawa mo ang lahat. Nangupahan ng mamahaling kotse na ito. Nangupahan ng suit na ito. Malaki ang ginastos mo sa pagtatrabaho, di ba? Ano ang pakay mo? Umalis ka sa daan. Yefan, pagkatapos tayong magdiborsyo, dapat mong mahalin din ang sarili mo. Bakit ka nandito para maging palamunin? President Su, diborsyado na tayo. Hindi mo na kailangang pakialaman ang mga bagay ko. Yefen. Sinabi ko, umalis ka sa daan ko. Yefan, ito ang charity dinner ng Tianyuan Chamber of Commerce. Hindi ka dapat pumunta rito. Ang lugar na ito, ako lang ang hindi dapat pumunta. Su Qingyun, gaano kababa ang tingin mo sa akin? Mali ba ang sinabi ko? Si Ginoong Gu ay anak ng mayamang pamilya. Ang kanyang ama ay malapit ng umangat sa Tianyuan Chamber of Commerce. At ikaw ay isang manggagawa lamang. Ano ang gusto mong tingalain ko sa iyo? Kawalang alam mo ay nakakatawa. Kung ganon, hintayin mo, umalis ka sa daan. Papatayin ko siya ngayon. Ginoong Gu. Qingyun. Hindi ako huli, di ba? Sobrang traffic sa daan kanina. Hoy, Ginoong Gu. Ano ang nangyari sa mukha mo? Pasok na tayo. Mag-usap tayo habang naglalakad. Nakakagalit! Ang basurang iyon ay nangahas pang manuntok kay Ginoong Gu. Kung nakita ko siya, hindi ko siya palalampasin. Nandyan siya. Anong ginagawa mo? Yung bagong lalaking nagsabi sa'yo na saktan ang anak ko. Ang petty naman ng lalaking to, nakakahiya dito. Ang charity dinner ng Tianyuan Chamber of Commerce ay isang high-end na hapunan. Paano pinapasok ang ganyang klaseng tao? Makinig ka. Yefan, ang sama mo talagang tao. Dapat kasama mo ang anak mo. Pumunta ka sa construction site at doon ka manatili. Si Nianyan ay apo mo rin. Paano mo masasabi sa kanya yon? Tinigawan ko siya, ano naman? Sino ba ang nagpamana sa kanya ng dugo mo? Yefan, bakit mo sinaktan ang nanay ko? Bakit ko siya sinaktan? Narinig mo ba ang sinabi niya kanina? Ano ang sinabi ng nanay ko? Hindi mo dapat siya sinaktan. Yefan, sinasadya mong gumulo dito. Guguluhin mo ba ang taon-taon kong pinaghirapan? Akala mo maliligtas mo ako sa pagwasak sa akin? Hindi yon posible. Humingi ka ng tawad sa nanay ko ngayon din. Napaka-importante sa'yo ng kontrata. Mas importante pa kaysa sa anak mo. Napakasamang tao. Buti na lang matagal na kayong hiwalay ni Qingyun. Ano ang pinag-uusapan ninyo sa basurang to? Palayasin niyo siya! Nanay, ayos ka lang ba? Balik! Oo, ang tapang mong ibuhos ang alak ko? Opo! Yefan, hindi ka pa ba nakakasawa sa kalokohan mo? Kailangan mo ba talagang guluhin ang lahat para lang magkabati? Su Qingyun, hanggang dito na lang. Malinaw na sasabihin ko sa'yo, ang Tianyuan Chamber of Commerce ay hindi na makikipagtulungan sa'yo, sabi ko. Yefan, ang yabang mo talagang magsalita. Hindi mo alam ang sitwasyon. Akala mo ba gobernador ka pa rin ng Guangdong Province ng Tianyuan Chamber of Commerce? Si Zhou Lingkun? Talagang hindi ako si Zhou Lingkun. Pero si Zhou Lingkun mismo ay dapat yumuko sa harap ko. Isang walang kwentang dating manugang ng pamilyang Su. Ang lakas ng loob mong magsalita ng kung ano-ano dito. Gusto mo lang mamatay. Tama na. Yefan, kung gusto mong mangarap, sa bahay mo na lang gawin. Ngayon, umalis ka na dito ngayon din. Ayokong makita ka ulit.
Isang taong walang alam sa buhay at kamatayan. Ang tapang mong hindi igalang si Ginoong Joe. Ito na ang pagkakataon mo. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Ang lakas ng loob mong ipaluhod ako. Hindi ka karapat-dapat. Yung Sonja Excellence Group at ako ang Lydia Kangming Group. Ay hindi karapat-dapat. Ano sa palagay mo ang sarili? Ako ang Guangdong Huangjia kay Huang Group. Yan ako ang Guangdong Wolong Group. Hindi pa rin sapat. Ito ang 4 na pinakamalaking grupo sa Guangzhou Province. Isang salita lang namin, mapapaluhod ka't hihingi ng tawad. Ang tapang mong magmalaki. Humingi ka ng tawad ngayon din. Sinabi ko na, hindi sila karapat-dapat. Yefan, sasabihin ko sa'yo, nagdudulot ka ng galit. Kung hindi ka luluhod at hihingi ng tawad, gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang buhay mo. At ikaw, anong pag-aalaga sa pamilya mo? Yefan, ang yabang mo talaga. Sasabihin ko sa'yo, ang pamilya Gu ay nakakabit na ngayon sa Chanyuan Chamber of Commerce at ako pa nga ang katulad ng henyong presidente na yon. May lakas ka bang ulitin ang sinabi mo kanina? Magtawagan ng magkapatid? Ikaw lang? Bakit hindi ka umihi at tingnan kung ano ka? Yefan, naghahanap ka ng kamatayan. Ang lakas ng loob ng batang to kay Ginong Gu. Sobrang yabang na. Tama? Kung makakapit ngayon ang pamilya Gu sa Chanyuan Chamber of Commerce, sa hinaharap, wala nang tatalo sa kanila sa buong lalawigan. Walang makakapigil. Malayong malayo sa walang kwentang to. Hindi kita tina-target. Lahat kayong nandito ay walang kwenta. Yefan, hinahangaan ko talaga ang tapang mo. Lakas ng loob mong kalabanin ang lahat ng top groups sa Guangzhou Province. Sige. Gusto kong makita kung gaano katigas ang bibig mo ngayon. May pumatay sa kanya para sa akin. Yefan, ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan. Huwag mong idamay si Nianyan. Nasaan si Nianyan? Ibalik mo siya sa akin. Bakit? Dahil lang hindi mo siya kayang buhayin. Si Nianyan sa akin lang dapat sumunod. Para mabuhay na maayos. Hindi ko siya kayang buhayin? Siniyan yan mula nang ipanganak hanggang ngayon. Kailan mo ba siya inalagaan? Mula nang maliit hanggang lumaki? Ako ang nagluluto. Ako ang pumupunta sa parent-teacher meeting. Lahat ng damit ay binili ko para sa kanya sa pagtatrabaho sa construction site. Nang magkasakit siya, ako ang nagbuhat sa kanya papunta sa ospital. Anong ginagawa mo nun? Tama na, mga bagay na walang kwenta lang ang pinagsasabi mo. Anong silbi nito? Ang kailangan ni Nianyan ay buhay na parang Maharlika. Isang araw na walang problema sa pagkain at damit. Wala kang maibibigay. Sinong nagsabing wala siyang maibibigay? Mga taong walang malay, alam mo ba kung sino siya? Pakisabi po kay President Su na ipadala na si Miss Nianyan sa isang magandang paaralan. Pwede na siyang magsimula bukas. Ang maibibigay mo, mas marami at mas maganda ang maibibigay ni Mr. Ye. Sino ka? Tanong pa ba yan? Tingnan mo ito. Si Yefan yan, yung mayamang babaeng sayang lang ang pera. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Lunukin mo ang mga sinabi mo. Maganda ka, bakit ka galit? Sabi mo, medyo maganda ka, bakit mo sinusunod itong si Yefan? Itong basura. Gusto niya ng pera pero wala naman siyang pera. Kakayahan, wala rin. Bakit mo siya pinagtatanggol? Ang tapang mo, sinuntok mo ako? Yefan, sobra ka na. Ang away nating dalawa, bakit mo isinama si Mr. Gu? Ano? Masakit ba pag sinuntok ang kasintahan mo? Ikaw? Hindi lang pala si President Su ay may makitid na pag-iisip, bulag pa. Una, ako ang nanuntok kay Gu Tianyu. Wala yun kay Mr. Ye. Pangalawa, ano naman kung si Mr. Ye ang nanuntok? Ikaw! Kung ganyan kakapal na desisyon, bakit hindi tayo magpustahan? Anong pustahan? Pipiliin mo sa loob ng 5 minuto, ang impression mo kay Mr. Ye ay magbabago ng husto. Kung ako ang matalo, paano ko sinuntok si Gu Tianyu, ganoon din ang gagawin mo sa akin. Kung ako ang manalo, magsusorry ka kay Mr. Ye sa harap ng publiko. Sige, pustahan. Kung ako ang manalo, akin din si Nianyan. Hindi ka mananalo. Hindi ka mananalo. Qingyun, malapit ka nang pumirma ng kontrata sa Chanyuan Chamber of Commerce. Huwag ka nang makipag-ugnayan sa siraulo na ito. Baka makaapekto pa yan sa iyo. Anong malaki? Kontrata ba yan ng napakalaking order? Dapat alam mo, gaano ba kalaki ang pinaghirapan ko para sa proyektong ito? Kung magpapatuloy ka sa paggulo, wala kang pupuntahan kundi pagkatalo. Baka madamay pa si Nianyan. Tama, napakahalaga nito. Hindi mo na nga inalagaan ang sarili mong anak. Hindi mo alam kung ano ang isinusuko mo.
Gusto kong makita. Ang buhay ko. Sino ang makakakuha? Ang tapang mo. Kahit sa weekly signing dinner ay nakakapanggulo ka. Alam mo ba ang Chanyuan Chamber of Commerce sa likod ni President Cho? Gaano ba kalakas yon? Kahit ang mga pamilya sa Kyoto at mga makapangyarihang angkan ay hindi kayang guluhin. Walang ibang pwedeng umupo sa tronong ito kundi si President Joe. Paano mo nalaman na hindi ko kayang guluhin si Joe Lincoln? Ang tapang mong tawagin sa pangalan si President Joe. Nakakapanghamak ka. Mukhang naghahanap ka ng kamatayan. Tama. Naghahanap ako ng kamatayan ngayon. Kayo lahat dito. Anong magagawa ninyo sa akin? Ang tapang. Sutil, di ako. Tika. Huwag kang mag-alala. Isang nakakatawang clown lang yan. Hindi na natin kailangang gumawa ng anuman. Maghihintay na lang ako sa pagdating ni President Joe. Tingnan natin kung gaano pa katagal siya magpapanggap. Maganda, mukhang okay ka naman. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Tigilan mo na yung basurang yan. Ako maaari kong patawarin ang buhay mo. Buhay mo. Ang palaboy na payaso tungkol sa mga katulad mo ang pinagsasabi. Ang tunay na dragon ang nakaupo dyan at ikaw ay nangahas na manira ng walang pakundangan. Naghahanap ka lang ng kamatayan. Talagang utak puso ka. Lahat ng sinasabi niya, naniniwala ka. Sasabihin ko sa'yo, hayaan lang niyang mapalayas ang pamilya Su at mawalan ng kinabukasan gamit ang ganitong mababang paraan para magpanggap na tanga dito, para makuha ang atensyon ng lahat. Ang layunin ay sirain ang kontratang pinirmahan ng pamilya Su para na mapabago natin ang isip ni Ching Yun. Puno ng kasinungalingan ang bibig mo. Sayang, hindi ka nagmamarketing. Yun ba ang habol mo? Kaya ginugulo mo ang negosyo ko. Ano ang makukuha mo? Ano ang pakinabang para kay Nianyan? Lahat ng ginagawa mo para lang sa sarili mo. Huwag mong banggitin si Nian. Ako ang mag-aalaga kay Nian. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol doon. Ikaw ay isang walang utang na loob. Naasong gubat. Kahit anong sabihin namin, ang pamilya Su ang nagpalaki sa'yo bilang isang walang kwenta. Ganyan ka magbayad utang sa loob ng 5 taon. Kahit nagalit ka sa amin. Pero si Nianyan ay anak mo. Kailangan bang itulak mo siya sa bangin bago ka masiyahan? Nagpalaki sa akin ng 5 taon. Kung hindi dahil sa akin, magiging ganito ba ang pamilya Su ninyo? Hindi ko talaga ibabalik si Nian. Hindi mo na kailangang pag-isipan pa yan. Ako ang mag-aalaga sa kanya. Kung talagang para sa inyo, baka talagang maipadala kayo sa Raleigh Island. Yefan, sapat na ba ang ginulo mo? Ang gulo-gulo mo talaga. Na-offend mo ang maraming mayayamang pamilya. Wala nang makakatulong sa iyo. At ako'y maglalagay ng malinaw na hangganan sa iyo kasama si Nianyan. Upang hindi ma-implicate, ganito lang ang kaya kong gawin. Para lang protektahan si Nianyan. Sana alagaan mo ang iyong sarili. Si Nianyan ay anak ko. Walang gustong kunin siya. Humarap ka pa ng matigas ang ulo habang malapit ka ng mamatay. Basura ka. Alam mong hindi ka na kayang protektahan ng pamilyang Su ngayon. Pinili mo talagang patumbahin ang mga pangunahing grupo. Ang ginagawa mo ay tanga. Wala na akong maraming oras para sa iyo. Malapit nang dumating si Joe Lincoln. Pahalagahan mo ang oras para magwala sa huli. Talagang wala kang pag-aatubiling magsalita ng malalaking salita. Ikaw lang na basura. Gusto mo pa ring utusan si President Joe. Sasabihin ko sa iyo, wala ka ng maraming oras. Malapit nang matapos. Mga ginang at ginoo, ngayong gabi ay isinusumpa ko sa dugo ng aking pamilya. Inaanyayahan din namin kayo sa mga nangungunang grupo. Patayin natin ang mapagmataas na lalaking ito kasama ko. Huwag nating hayaang bumaliktad. Ang tapang ng batang ito. Ang ginagawa mo ay mapagmataas. Ako ang Ligia Kangming Group. Nangangako na ipagbawal ang patay kasama ang pamilyang Gu sa Guangzhou Province. Siyempre, ito ay kailangan. Guangdong Huangjia kay Huang Group. And ako yung Guangdong Wolong Group. Patay! Hindi mo alam ang etiketa, napaka mapagmataas. Nagdulot ng galit ng mundo. Karapat dapat sa katapusang ito. Hindi ko inaasahan ang isang maliit at walang kwentang manugang ng pamilyang Su. Ito ay talagang nagdulot ng pagkabigla sa buong grupo. Ito ay talagang sariling kasalanan. Kami ay handang mag-sanction ng magkasama. 3. Yefan, hindi mo ba naintindihan ano ba talaga ang ginawa mo? 2. Malapit na ang kamatayan. At ikaw ay nagsasalita pa. Sasabihin ko sa iyo. Gusto kitang patayin. Kahit dumating si President Joe, walang saysay. 1. Dumating na.
si Chairman Joe. Maligayang pagdating, Pangulong Joe. Yefan, wala nang atrasan ng mga pangyayari. Dumating na si Pangulong Joe. Hindi mo ba alam na mali iyon? Kung magkukumpisal ka ngayon, baka may tsansa ka pang mabuhay. Bakit ako magsusorry? At saka paano ako nagkamali? Yefan, ano ba ang pinagpapanggap mo? Pangulong Joe, nagmalaki itong tao sa handaan, mayabang at mapang-api. Naglakas loob pa siyang dungisan ang dragon chair na inihanda para sa inyo. Naghihintay ako para makipag-alyado. Hadlangan ng taong ito. Joe Lincoln. Halika rito. Yefan, anong klaseng basura ka? Anong karapatan mong tawagin ng direkta ang pangalan ni Pangulong Joe? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Naghahanap ka ng kamatayan. Anong lakas ng loob mong parusahan si Ginoong Ye? Si Joe Lincoln ay humaharap kay Ginoong Ye. Pangulong Joe, basura lang itong si Yefan. Bakit kayo napakagalang sa kanya? Ginoong Ip, nahuli ako. Patawad. Medyo nahuli ka. Kung mas maaga kang dumating, makikita mo ang mga nangungunang grupo na narito na magsasama-sama para magpanata ng dugo, para hadlangan ako, kay Yabang. Naglalakas loob sila. Ang yabang mo. Naglalakas loob kayong parusahan si Ginoong Ye. Ngayon makikita ko kung sino ang may lakas ng loob. President Joe, nagkakamali ka ba? Itong basurang ito ay pinalayas ng pamilyang Su. Isa siyang manggagawang dayuhan. Paano mo siya napapakitaan ng ganyang respeto? Walang galang sa harap ni Mr. Ye. Naghahanap ka lang ng kamatayan. Kung iginagalang mo si Mr. Ye, ang pamilya Gu mo sana'y umangat na. Pero mali ang pinili mong landas. Paano nangyari, Eds? Kailangan mong tandaan, dahil sa iisang pag-iisip mo, ang buong pamilyang Gu ay ililibing ng iyong mga kamay. Ngayon, ang pamilyang Gu ay nangahas na walang respeto kay Mr. Ye. Ang kapalit ay ang pagkasira ng buong pamilyang Gu. President Joe, ang pamilya ko ay palaging tapat sa inyo. Hindi niyo ito magagawa sa akin. Patawarin mo ako. Umaasa ka sa identidad ng pamilyang Gu. Nagmamataas, hindi ako pinapansin. Pinagsama mo pa ang napakaraming grupo para harangan at boykotin ako. Ang yabang mo. Bakit ngayon ka lang nagmamakaawa? Naghahanap ka ng kamatayan. Ako ay nagpapanggap lang. Qianyuan Chamber of Commerce. Paano naging ganito? Paano nangyari? Paano nangyari? Palabasin siya. Dalhin niyo? Pwede mo namang sabihin kaninang umaga, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Sinabi ko sa iyo kaninang umaga pa. Naniniwala ka ba? Sinabi kong lahat ng meron ng pamilya mo ay dahil sa akin, hindi ka naniniwala. Sinabi kong si Joe Lincoln ay walang magagawa sa akin, hindi ka rin naniniwala. Sinabi kong ang mga grupong ito ay walang karapatang hawakan ako, hindi ka pa rin naniniwala. Ngayon, nangyari na ang katotohanan. Ako pa ang sinisisi mo dahil hindi ko sinabi. Yefan, ang tagal mo yon itinago para lang sa pagkakataong ito para hamakin ang anak ko. May puso ka ba? Madaldal ka. Ang lakas ng loob mong manuntok sa akin? Yefan, hindi mo kailangang humamak sa akin at sa nanay ko, kahit na gusto ka ni Master Joe, pero ang pamilya Su hanggang ngayon, ano ang kinalaman mo doon? Lahat yan ay sa sarili kong pagsisikap. Miss Su, isa kang hindi kilalang tao. Sa loob lang ng imko taon, nakamit mo ang ganyang tagumpay. Akala mo ba mag-isa mo lang yan kung wala ang tahasang suporta ni Mr. Ye, ang pamilya mong Su? Matagal nang nilamon ng mga malalaking grupo. Wala nang natera. Paano ka makakatayo dito ngayon? Ang pamilya Su ay nanganganib noon sa Guangdong Province, wala talagang pwesto. Matatag ang pagkatao mo. Natatakot akong madurog ka ng mga pagsubok kaya tinulungan kita ng palihim. Hindi ko inasahang magiging isang mayamang negosyante ka at iyuyura ka ng damdamin at anak. Nakakatawa. Wala akong ginawa. Ano pa ang pinagtatalunan mo? Ang ginawa mo hindi yon patunay. Sasabihin ko sa iyo ngayon, lahat ng pinagsisikapan mo, wala akong pakialam. Mula ngayon ikaw, sa iyo ang iyong daan. Ako, sa akin ang aking landas. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Tama. Tungkol naman sa dugong isinumpa mong ipapatay ako, pwede ka nang magsimula. Mali pala ang lahat ng akala natin. Ang mga demonyo pala ang pamilya Su at pamilya Gu. Ginamit lang tayo. Wala akong alam sa mga bagay na ito. Kasalanan namin na hindi namin naunawaan ang sitwasyon.
Na-offense si G na, hindi talaga dapat nangyari. Humihingi kami ng paumanhin kay G. Handa akong ipakita ang aking katapatan. Humihingi ng paumanhin kay G. Anumang kondisyon ang ilatag ni G. Hindi ako tatanggi. Umaasa sa inyong pangunawa. Sana kami ay patawarin ni G. Ginamit pala kayong lahat, pero nakita ko ang inyong Blood Alliance nang gusto ninyo akong hadlangan. Para kayong mga gutom na gustong lamunin ako. Sige na nga. Bibigyan ko rin kayo ng pagpipilian, kayo na lang ang magpakamatay. Pinapatawad ko kayo. Nagbibiro lang po si G. Bakit hindi ko na lang bilhin ang buong hotel na ito? Humihingi ng paumanhin kay G. Tapos na ang usapang ito. G. Pinag-usapan namin ito ng matagal. Handa kaming bilhin ang 3 kalapit na kalye at ibigay ito kay G. Hindi ko alam kung kalmado ka na. Ang sinasabi ko, kayo ang magpakamatay. Ano? Ayaw. Nagkakamali po si G. Syempre wala kaming magagawa. Pero gusto pa rin namin gamitin ang aming mga ari-arian patungo sa mga shares sa grupo kapalit ng kapatawaran ni G. Hindi ko na ito uulitin pang 3 beses. Huling pagkakataon na ito para sa inyo. Ginoong sobra na ito. Iginagalang ka namin bago ka bigyan ng muka. Gusto mo talagang galitin kami. Napakaraming top giants. Nagkakaisa kami. Sino ang makakagalaw? Ano ang sinasabi mo? Alam mo ba kung sino si Ginoong Ye? Presidente Joe, iginagalang ka namin. Binibigyan ka ng muka pero wala kaming pakialam kung sino siya. Huwag mo kaming inina. Kaming mangingipilan. Huwag mo kaming sisihin. Tama kayong dalawa dahil ayaw mong mamatay ng maayos. Sige, subukan mo. Tingnan natin kung mahuhuli ko o hindi. Subukan mo lang. Sige, ipapakita ko sa inyong lahat kung paano isinusulat ang salitang kamatayan. Kayo lahat, bawat isa ay kasali, tinanggal sila sa probinsya, kasama ang kanilang mga pamilya. Ilang taon na akong naghihintay na umunlad ang grupo sa Guangzhou. Laging nakatayo. Maaari bang mapuksa ng mapagmataas na salita ng iba? Ngayon, napakarami nating nagkakaisa, bakit matatakot sa iba? Pinanganib mo ang buhay mo, maglakas loob kang magsalita nang walang ingat sa harap ni Ginoong Ye. Kunin mo lahat para sa akin. Presidente Joe, kinainisan mo kami dahil sa batang iyon. Ang buong top group ng Guangdong Province. Kahit ang mga makapangyarihang pamilya ng Kyoto. Hindi kayang ikumpara kay Ginoong Ye. Maaari ko ring katawanin ang buong probinsya. Anong kapangyarihan mayroon siya para ipayuko ako? Bakit siya dapat? Hindi maganda, Master. Nahit ang aming kumpanya na hindi pa nangyari dati. Lahat ng pusta ay wala na. Nabangkarote na. Bakit kayong lahat ay nagtatanong? Dahil lang ako si Lin Qingyao, ang 3 binibini ng pamilyang Lin sa Kyoto, sapat na ba yon? Matagal na panahon nang hinahangaan ko si Ginoong Ye. Sa hinaharap, siya ang magiging manugang ng aming pamilyang Lin. Sapat na ba ito? Sasabihin ko lang, itong taong walang utang na loob. Wala naman talagang mabuting hangad yan. Palibhasa, nakaasa na pala sa iba. Ang 3 dalaga ng pamilyang Lin mula sa makapangyarihang angkan sa Kyoto. Ito ang nangungunang Chaebol Group. Nangunguna ito sa buong Huaxia. Kung ganon, hindi katakatakang ang yabang at kapal ng mukha ng batang ito. Hindi katakatakang ipinagtatanggol ni President Joe ang batang ito. Sa pamilya Lin pala nakasandal. Ginoong Ye, kasalanan ko pong lahat. Bulag ako. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Bangkarote na ang Bumrungrad. Pakiusap, bigyan ninyo ako ng pagkakataong mabuhay. Pakiusap, bigyan ninyo ako ng daan. Sige, pinapatawad na kita. Tungkol sa iyo, Qingyao. Sa palagay ko, kailangan nating pag-usapan ang ilang mga bagay. Siyempre naman, Ginoong Ye, pwede tayong lumipat ng lugar. Maraming taong walang magawa ang naghihintay dito. Oo, tama. Pumunta na lang tayo sa opisina ko. Tigel, Anong ginagawa mo, President Su? ang dahilan kung bakit ang tapang mo ngayong gabi, nakasandal sa kapangyarihan niya. Anong kinalaman mo doon? Ikaw, hayop ka! Paulit-ulit mong sinasabing para sa ikabubuti ng anak ko, pero ikaw, simula pa lang, may bago ka nang pinupuntahan? Nagkuntsabahan kayo? Mga hayop? Bruha ka! Anong lakas ng loob mong hampasin ako?
Ano ka ba? Ako ang iginagalang na pangatlong binibini ng pamilyang Lin ay hindi mo basta-basta maaapi. Isa pang salita, hindi ako mag-aatubiling pati ang pamilyang Su ay ipabangkarote. Yefan, palagi kong inisip, ikaw ay mag-isa lang. Nasa ibabaw ng lahat, pinapasamba mo sa iyo ang maraming tao. Pero sa huli, umaasa ka lang pala sa isang babae. Ikaw talaga, nakakaawa ka. Tapos ka na bang magsalita? Pagkatapos niyan, umalis na ako. Gusto mo bang pakinggan ang sinasabi mo? Kung alam mo lang ang kanyang tunay na pagkatao, Anong magagawa ng isang palamunin? walang katwiran. Ako, si Miss Kyoto-san, ang katayuan at kapangyarihan ko ay malayong hindi mo maaabot. Ganito na lang, ako mismo ay kailangang humanga sa lalaking ito. Kapag nalaman mo ang totoo, saka mo lang mapagtanto kung gaano ka kahabag-habag. Bruha ka! Kung ano-ano lang ang sinasabi mo. Kaysa magreklamo ka dito, mas mabuti pang pagbutihin mo ang sarili mo. Sa tulong ng kapangyarihan ng pamilyang Ling sa Kyoto, kahit na malayo pa ang agwat, isang araw, masusurpasan ko sila sa sarili kong kakayahan. Kumusta, Presidente Lee? Meron akong isang batch ng mga order dito. Hindi ba't sinabi mo dati na gusto mo ito? Ganun ba? Kumusta, Presidente Lee? Kumusta, Presidente Wang? Opo, ako si Xiaosu. Hindi ba't sinabi mo dati na gusto mong makipagtulungan sa aming kumpanya? Ganito kasi. Meron akong ilang paraan dito. Ano, nakipagtulungan ka na sa ibang kumpanya? Anak ko, seryoso ba ang sitwasyon? Isang buwan lang ang pinakamatagal. Kung wala kang pera sa loob ng isang buwan, malapit nang magbangkarote ang kumpanya natin. Ay, grabe naman. Hindi ba tapos na ang angkan ng Su? Kasalanan lahat ito ni Yefan. Hindi ko siya kailanman patatawarin. Tapos na si Yefan. Mahirap ito. Ang kailangan ay makahanap ng paraan para hindi maikli ang capital chain ng angkan ng Su. Kaya kong hanapin ito. Talagang hahanapin ko ito. Yefan, talagang ipapakita ko sa'yo. Ako si Su Qingyun. Hindi umasa sa'yo para magkaroon ngayon. Kumusta, Presidente Zheng? Jiaolan. Isang buwan mo nang hindi binabayaran ang 1 milyong utang ko sa sugal. Panahon na para bayaran mo ito. Presidente Zheng, pakibigyan mo pa ako ng 2 araw. Kailangan ko. Tumigil ka sa kakulitan. Bigyan pa kita ng 1 araw. Kung hindi mo mabayaran ang 1 milyon sa loob ng 1 araw, pupulbusin kita. Hindi. President Zheng, ako. Alam mo, may anak akong babae. Ang pinakamagandang babae sa lungsod. Ibigay ko siya sa'yo. Mababayaran mo ba ang utang? Hayop ka talaga, Jiaolan. Ipinagbili mo pa ang sarili mong anak. Nabangkarote ang kanyang kumpanya. Hindi ako mabubuhay ng maayos kung wala siya. Mabuti pang ipagbili ko na lang siya. 3 milyon ang hihingin ko ngayon. Sige, basta mapasakamay mo sa akin ang anak mo. Tinanggal ko na ang 1 milyong utang mo sa sugal. At dagdag pa, bibigyan kita ng 2 milyon. Sige, President Zheng. Hintayin mo na lang ang magandang balita. President Zheng, hindi ba't sapat na ako para sa'yo? Gagastusan mo pa ng 3 milyon ang isang babae? Hoy, ano ba ang alam mo? Si Su Qingyun yon, ang pinakamagandang babae sa lungsod at napakaganda at bata pa niya. Hintayin mong makuha ko siya. Maglingkod kayong mabuti sa akin. President Fang, ang aming order. Qingyun, wala ka pa bang nahahanap na paraan? Masyadong malakas ang kapangyarihan ng Chanyuan Chamber of Commerce. Nang malaman ng lahat na na-offend ko ang Chanyuan Chamber of Commerce, ayaw na nilang makipagtulungan sa akin. Bakit hindi mo subukan ng pag-utang? Utang? Oo, kilala ko si Zheng Donglei na nagpapautang. Sa kanya, makakakuha ka ng kahit anong loan. Maaaring malutas na ang krisis ng kumpanya. Hindi ba't loan shark si Zheng Donglei? Hindi, talagang hindi. Eh ano pa bang magagawa mo ngayon? Gusto mong pagtawanan ka ni Yefan? Yang basurang yon? Pumunta ka na. Naghihintay pa sa'yo si President Zheng, bilisan mo. Sige. Hindi ba't ipakikilala mo ako sa isang tao? Nasaan na? Nasa unahan lang.
Kumusta, Presidente Jeng? Presidente Su. Napakaganda talaga ni Presidente Su. Ito ay isang karangalan na makilala ka. Upo. Walang anuman. Walang anuman. Presidente Su. Salamat, Presidente Jeng. Narinig ko kay Xiaoling na gusto mo akong hiraman ng pera, tama ba? Oh, may problema sa cash flow ng kumpanya kamakailan. Kaya nais kong humiram ng pera kay Presidente Jeng para maibsan ito. Walang problema sa pagpapautang. Tungkol lang sa interes. Pwede nating pag-usapan ng interest. Pwede itong pag-usapan. Madali lang yan. May isa pa akong maliit na kahilingan. Aray! Sumasakit ng kaunti ang tiyan ko. Chingyun, samahan mo muna si Presidente Jeng na makipag-usap ng ilang saglit. Pupunta muna ako sa banyo. Kayo muna ang mag-usap. Ano pa ba ang ibang kailangan ni Presidente Jeng? Sa totoo lang, wala naman. Ako, palagi hanga na hanga ako sa iyo, Ginang Su. Iniisip ko lang kung papayag ang Ginang Su na maging nobya ko. Pasensya na. Presidente Jeng, wala pa akong balak na magkaroon ng nobyo. Ayos lang, kahit ganoon talaga. Tara, inom pa tayo. Inom tayo at mag-usap. Uy. Presidente Su, anong nangyari sa'yo? Paumanhin po. Medyo lasing na ako. O sige, Presidente Su. Halika at magpahinga ka sa sofa. Umupo ka at magpahinga. Presidente Su. Presidente Su. Nakuha ko rin. True White. Hindi. Babaeng ito, ang dami mo nang nainom na gamot. Malakas ka pa rin. Bitawan mo ako. Halimaw. Bitawan mo ako? Anong nangyari, Jinongye? Embeddad Gago ka, hahampasin mo ako? Saklolo, tulong. May nananapak. Suntukin mo siya. Yefan, ang tapang mo talaga. Kahit si President Jeng ay hinahamon mo. Magsiyasat ka at humingi ng tawad kay President Jeng. Kung hindi ako dumating, matagal nang kinain at nilapa ang anak mo. Ikaw pa ang nag-aakusa sa akin? Wala kang pakialam sa aming usapan. Umalis ka na rito! Ganun ba? Sa wakas nalaman ko na pinahintulutan mo pala ang gagong ito na gahasain ng anak mo. Ikaw talaga ang mabuting ina ni Su Qingyun. Paano nangyari ito? Yefan, bakit ka nandito? Ipinagbili ka ng nanay mo. Hinayaan niyang matulog itong lalaki sa iyo. Maging mas bukas ang isip mo sa susunod. Gago ka! Anak ko! Kahit aso, hindi maniniwala sa ganitong klase ng kahangalan. Ikaw, ang sarili kong anak? Paano ko sasaktan ang sarili kong anak? Oo, lasing ako kanina. Nang lumabas ako para mag-CR, nakapasok siya sa kwarto at nakita kang nakahiga rito. May masamang balak siya sa'yo, tapos nalaman ko. Nagalit siya, sasaktan niya ako. Yefan, hindi ka pa rin nagbabago. Gusto mo pang maghiganti kay Qingyun. Sobra na ang pinagdaanan ng anak ko dahil sa iyo. Ano pa ba ang gusto mo? Naniniwala ka pa rin sa kanila ngayon, hindi ba? Kung hindi, gusto mo bang maramdaman ko na sasaktan ako ng inang nagluwal at nag-aruga sa akin? Yefan, hindi ko inaasahang lalo kang nawawala ng pag-asa. Ang galing mo talaga, Su Qingyun. Bumukas talaga ang mata ko dahil sa iyo. Yefan, alam kong nasaktan ka ng hiwalayan kita. Normal lang na may hinanakit ka sa puso mo, pero hindi mo dapat. Lalo mong hindi dapat sinaktan si President Jeng. Ano ba ang estado ni President Jeng? Ikaw, ano ang estado mo? Magsiyasat ka at humingi ng tawad kay President Jeng. Hayaan mong makita ko. Sino ang nagpasubsob kay G, yeah? Sino ang nagpakaluhod kay G, yeah? Ayaw mo na bang mabuhay? Yefan, pwede bang di ka na laging magtago sa likod ng babae? Bastos. Puta, dampot mo lang ang basura namin. Humarap ka sa ikatlong binibini ng angkanlin. Gusto mo bang mamatay? Binibini, wala akong kinalaman sa taong to. Ikaw ang nagwalang-galang kay Gia kanina. G, yeah. G. Yeah, binibining Lin. Ako, mataas ang tingin ko sa sarili.
Di ko nakilala ang isang dakilang tao. Napaka buwisit. Buwisit. Ipagpaumanhin niyo po ako. Bakit ngayon ka lang natakot? Oo, Binibini. Basta pangako kang palalayain mo ako, gagawin ko ang lahat. Sige, maging tapat ka. Ikaw ba ang may gawa nung kanina? Oo, ako ang may gawa nung kanina. Dahil sa aking kasakiman, hindi ako tao. Presidente Jeng, ano ang ibig mong sabihin? Ang nanay mo, kailangan niya ng pera ko. Ipinagbili ka niya sa akin. Kahit yung gamot, inihanda ng nanay mo para sa akin. Pinapasama niya ako sa'yo. Nanay, bakit mo ginawa to? Nanay mo ba talaga ako? Buti na lang dumating agad si Ji para iligtas ka. Kung hindi, malamang. Yefan, nagkamali ako sa'yo. Hindi na kailangan si Su Chan yun, wala akong pakialam. Chang Donglei, gusto mo bang mabuhay? Isipin, gusto kong mabuhay. Mabuti mula ngayon tungkol sa negosyo ng pamilya Su, huwag kang magbigay sa kanila ng kahit piso. Sige, talagang susundin ko ang utos ng 3 miss. Hindi. Miss Su, talagang hinahangaan ko ang iyong mga mata. Kasing noble ni G, ibinigay mo para sa maliit na kita. Nakakatawa kung gayon dahil ayaw mo, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Lin Qingyo, tumigil ka sa pagsasalita, tayo na. 3 miss, mag-ingat ka. President Jeng. Tumigil ka, President Su. Hindi naman sa ayaw kitang tulungan. Inutusan na ni Miss Lin mula ngayon. Ang aming daan ay nakaharap sa langit. Maghiwalay na tayo. Ang bagay sa pautang, maaari kang mag-isip ng ibang paraan. Maghahanap ka ng ibang kumpanya, aalis na ako. Hindi. Paano ito nangyari? Anak, hindi ito ang iniisip mo. Tumigil ka. Ginagawa mo ba ang dapat gawin ng isang ina? Kung hindi dahil sa'yo, Yefan, hindi ako magkakamali. Ano ang ibig mong sabihin? Akala mo ba gusto kong manghiram sa loan shark na iyon? Hindi dahil palagi kang nagpapaliban. Dahil ba sa hindi paghihiwalay sa basurang iyon? Kung sana hiniwalayan ko siya ng mas maaga, makakuha ako ng gintong pagong na manugang. Manghihiram ba ako sa loan shark na iyon? Ipinanganak kita at pinalaki ng mahigit 20 taon. Madali ba para sa akin? Karapat-dapat ba akong magdusa? Ikaw, hindi ka magsisisi na hiniwalayan mo ang basurang yon, di ba? Tingnan mo na lang, ilang araw ka pa lang hiwalay, nakipagrelasyon na siya sa mayamang babae. Karapat-dapat bang pagsisihan ng gago? Iwan mo na yung mayamang yon, basura talaga siya. At yung Lin Qingyo, puta siya. Tama na, huwag ka nang magsalita. Kung sasabihin mo ngayon at marinig ni Miss Lin lubusang mawawasak ang pamilya nating Su. Kahit mamatay ako, hindi ako magsisising hiniwalayan ko si Yefan ako, si Su Qingyun, iniwan si Yefan, pero makakaya ko pa rin umangat sa buhay. Asawa Qingyun, bakit ka nandito? May magandang balita ako. Nasaan si Yefan? Kalimutan mo na siya. Pinalayas siya ni Qingyun sa bahay. Hiwalay na kayo ni Yefan? Ilang araw pa lang ang nakalipas. Magaling Qingyun si Yefan na yon basura. Matagal ko nang ayaw sa kanya araw-araw. Trabaho lang sa construction tapos kain at tulog. Anong karapat-dapat sa anak ko? Oy, asawa, anong magandang balita ang sinasabi mo kanina? Pumunta ako sa kasino nung isang araw. Nakilala ko ang isang malaking tao, yung kanina lang umalis. Malaking tao? Sino? Si Lin Hongyuan, ang panggalawang anak ng pamilyang Lin. Yung pamilyang Lin na sinasabi mo, isa sa 7 malalaking pamilya. Siyempre, siya na yon ay ipinakita ko ang litrato mo kay Ji Lin. Natuwa ng todo ang pamilyang Lin, sabi, papakasalan ka raw. Ano? Tatay! Bakit mo basta ipinakita ang litrato ko sa ibang tao? Tatay, hindi naman para sa ikabubuti mo yun, di ba? Anong silbi ni Yefan na basura kumpara kay Ji Lin? Qingyun, tama ang tatay mo. Basta't, makipag-ugnayan tayo sa pamilya Lin, agad-agad mawawala ang problema ng pamilya natin. At ikaw naman ang magiging binibini ng pamilya Lin sa hinaharap. Kahit na nakipag-ugnayan si Yefan sa binibining Lin, hindi na natin kailangang matakot sa kanya. Nanay, ako na ang bahala sa sarili ko. Hoy, bakit ba nakikialam si Yefan sa pamilya Lin? Oy, asawa! Baka hindi mo alam. Mula nang paalisin ni Qingyun si Yefan, may galit sa atin yang si Yefan. Dahil doon, inalagaan siya ng binibini ng pamilya Lin, tinira ang negosyo natin, at ginawang nanganganib ang pamilya natin. Ganon ba yun? Qingyun, totoo ba yan? Ayos ka, basura ka. Maglakas loob kang apihin ako. Kapag napangasawa na ng anak ko ang pamilya Lin, at isok natin sa masyong hindi italilisin.
Kuya, inimbitahan ko po dito si Ginoong Ye. Ako si Lin Qianheng ng pamilya Lin, nakikipagkita sa kagalang-galang na Panginoon. Tumayo ka na. Salamat sa pagpapunta sa akin dito ng napakatagal. Tiyak na may hihingin kayo. Sabihin mo, ano ba ang problema? Anong problema? Is kong humingi ng tulong sa Ginoo na kumilos laban sa pamilyang Xie. Iligtas ang aming pamilya sa panganib. Ang pamilyang Xie ba ang kilala bilang number 1 na chaebol sa gitnang baba? Tama. Matagal ng ambisyoso ang pamilyang Xi. Lagi nilang sinusubukang lamunin ang lahat ng nangungunang pamilya sa hapag. At ang pamilyang Lin ay isa sa mga nangungunang pamilyang ito. Ang pinakamahina. Kaya nais nilang samantalahin ang malubhang sakit ng aking ama at salakayin ang pamilyang Lin. Madali lang harapin ang pamilyang Xie. Pero bakit ko kayo tutulungan? Basta't payag ang Ginoong tumulong sa amin laban sa pamilyang Xie, susunod ang pamilyang Lin sa Ginoo. Hindi sapat. Ako si Lin Qingyao ay handang maglingkod kay Ginoong Ye bilang alila at katulong. Akala mo ba kulang ako sa babae? Ginoong Ye, hindi ko hinihiling na kayo mismo ang humarap sa pamilyang Xie. Hinihiling ko lang na iligtas ninyo ang aking ama. Ngayon, sabi ng doktor, kritikal na ang kalagayan niya. Baka anumang oras ay hindi na niya kayanin. At hindi lang kayo isang negosyanteng henyo. Ang inyong kakayahan sa medisina, kayo lang ang makakapagligtas sa kanya. Ganun ba? Ginoo, may mga clue tungkol sa pagpatay sa inyo noon. Sabihin mo. Pero sa pagsisiyasat sa mga lihim na sandata sa inyong katawan, ang pinagmula ng mga sandatang ito ay nasa Zhongsha. Kaya pinaghihinalan kong ang pumatay sa inyo ay nasa Zhongsha rin. Zhongsha. May iba pang clue ba? Wala pa. Kailangan pang mag-imbestiga para mahanap ang pumatay. Mukhang ang usaping ito ay hindi ganun kasimple. Mauna ka na. Opo. Maganda ka rin. Pupunta ako mamaya. Ano? Bobo mong kapatid, pumayag si Jie. Salamat po, Panginoon. Nagkataon na may handaan ang aming pamilyang Lin ngayon. Siguradong maghahanda ako ng maayos para aliwin ang Panginoon. Sige. Isang simpleng bagay lang. Mauna na ako. Panginoon, dumating na ang pamilyang Lin. Ako na lang ang pupunta. Magpatuloy ka muna sa iyong ginagawa. Aray! Wala ka bang mata? Yefan, Yefan, bakit ka nandito? Hindi ba ito lugar ng mga mayaman? Wala kang pakialam diyan. akala mo hindi namin alam? Sinusundan mo kami. Gusto mong dumalo ng palihim sa handaan ng mga Lin para makuha ang ikatlong binibining Lin sa ganitong paraan. Sinusundan ko ba kayo? Masyado ka bang nagmamataas? Siguro iiniwan ka ni Qingyun kaya nagtatanim ka ng galit. Gusto niyang pumunta at maghiganti sa atin. Sabihin ko sa iyo, walang pag-asa. Maghihiganti ako sa iyo? Karapat dapat ka ba? Hindi pwede. Anong ginagawa mo? Gusto kong hintayin mo ako rito. Hindi ka pwedeng umalis hanggat malayo na kami. Kung hindi, sinusundan mo kami. Paano kung sadyang magkakagulo ka? Tama ka. Nakakagalit ito. Umalis ka sa daan. Ay! Ma, okay ka lang ba? Hala, minanakit ng tao. Paano nangyari yon? Sinaktan niya yung tao. Ako ang nanakit, ikaw ang sumingit. Tinulak kita kaya ka nahulog, magpakatao ka naman. Ikaw! Tol, sumama ka sa amin? Paano kung ayaw ko? Huwag mong sisihin ang mga kapatid kapag inatake ka namin. Tingnan ko kung sino ang maglakas loob na gawan siya ng masama. Miss Lin. Aray. Ano ka ba? Naglakas loob kang saktan si Mr. Ye? Gusto mo pa bang subukan? Mr. Ye, Mr. Ye! Nagkakamali ka, Miss Lin. Malaking pagkakamali lang ito. Kung alam ko lang ang relasyon ninyo ni Mr. Ye, kahit 10 tapang ang ibigay sa akin, hindi ko rin magagawang saktan siya. Umalis kayo.
Mr. Ye, ano ba talaga ang nangyari? Wala naman. Nakita kami ng pamilya ng dating asawa ko. Akala nila sinusundan ko siya. Ayaw nila akong papasukin. Ganun ba? Paano kung totoo? Pamilya namin ang usapan dito. Wala kang karapatang makialam. Naglakas loob kang manakit sa akin? Oh, kumalma ka. Siya si Lin Qingyao, ang pangatlo sa pamilya. Hindi natin kayang awayin. Ang ikatlong dalaga ng pamilyang Lin. Maganda ang mood ko ngayon. Wala akong pakialam sa'yo. Ji, Ye, heto na. Sige. Ano ba naman ang kayang gawin ng pamilya ni Miss Lin? Kapag nagpakasal na ang anak ko sa pamilyang Lin, magdudusa ka dahil dito. Kahit tumigil ka na sa pagsasalita, pasok na tayo. Hoy! Nandito na si Jilin. Tito Su, salamat sa hirap. Walang hirap, walang hirap. Ito ang anak kong si Chingyun. Kumusta, Miss Su? Kumusta? Tito Su, anong nangyari sa mukha mo? G. Lin, sakto ang dating mo. Yung mukha ng asawa ko kanina, binugbog ng isang basura. Ano? Sinong may lakas ng loob na humawak sa akin dito? Ano? Sino ang may lakas ng loob na hawakan ng mga tao ko rito? Sino pa ba? Ex-husband ng anak ko. Si Yefan. Siya nga. May lakas pa siyang pumunta. Nandito pa siya sa Zhongsha. Hindi mo ba sinabi sa kanya ang pangalan ko? Sinabi ko, pero kasama niya ang kapatid mong si Lin Qingyao. Wala kaming magawa sa kanya. Qingyao? Paano sila nagkatabi? Ewan na nga rin namin. Okay lang. Sa dinner party ng pamilya Lin, may darating na malaking tao. Tiyak na dadalhin ni Lin Qingyao ang taong yon. Saka ako mismo ang maghihiganti para sa inyo. Maraming salamat po, Mr. Lin. Kuya, nandito na si Mr. Ye. Panginoon, narito na kayo sa wakas. Pakitingnan ninyo ang sakit ng aking ama. Huwag mag-alala. Isang taon na sigurong may sakit ito. Oo, itong nakaraang taon, hinanap namin ang lahat ng kilalang doktor. Pero wala ni isa ang makapagpagaling sa sakit ng aking ama. Sabi nila, hindi lang kayo pambihira sa negosyo. Magaling din kayo sa medisina at martial arts, kaya napilitan akong kayo ang imbitahin. Espesyal ang kanyang sakit. Kahit pagalingin ko siya, sa tingin ko, wala na siyang isang araw pa. Ji, Ye, pakiusap iligtas ninyo ang aking ama. Hindi mabubuhay ang aming pamilyang Lin nang wala siya. Kapag nawala na ang tatay ko, hindi na magkakaroon ng kapayapaan ang buong pamilyang Lin. Hoy, tumayo ka na. Hindi naman namin siya tinanggihan. Gino, ano ang dapat nating gawin? Kung gusto mong lubusang pagalingin si Lin Chen, kailangan ko ng isang baikawdan. Baikawdan, naalala ko, tanging ang Dr. Emperor na si Yue Yunhe ang mayroon yan. Pero si Yue Yunhe ay naglibot na sa buong mundo. Saan natin siya hahanapin? Luling, may isang araw ka. Hanapin ang medical emperor na si Yue Yun Crane. Dalhin mo siya sa pamilyang Lin sa Zhongsha para makipagkita sa akin. Kapatid, maliligtas na si Itay. Ginoo, ako na ang bahala. Maghanda tayo ng isang reception banquet. Tingnan natin kung libre kayong sumama sa amin mamayang gabi. Kapatid, bakit ngayon mo lang sinabi? May mahalagang bagay si Ji Ye na dapat asikasuhin. Huwag masyadong mabulaklak. Okay lang kung ipahayag mo sa labas na isang kilalang doktor ang dumating para magpagamot. Sige. Ay, talagang masikip ang daan para sa mga kaaway. Ikaw si Yefan. Ginoong Lin, isa siyang walang kwentang taong dalubhasa sa panginginain sa mga babae. Dati, nangungubabaw siya sa anak kong babae. Ngayon, gusto na namang umasa kay Binibining Lin. Bato, ang gusto niyang pinag-ininis ko sa buhay ay ang katulad mo. Sino ka? Ako si Lin Hongyuan, kaibigan ni Binibining Su. Wala akong pakialam kung anong relasyon ninyo. Umalis ka sa harap ko. Pinayagan ba kitang umalis? Lumuhod ka, magmano kay Binibining Su at humingi ng tawad. Narito ngayon si Ginoong Lin. Tingnan natin kung sino ang makakapagligtas sa iyo ngayon. Ano? Magmamatigas ka ba sa akin ngayon? Akala mo hindi ako maglalakas loob?
Hindi ba't umaasa ka lang sa kapatid kong babae? Nagwawala ka rito, sasabihin ko sa'yo. Kahit dumating ang kapatid ko ngayon, hindi ka niya maliligtas. Dalawa lang kayo at maglalakas loob kayong hawakan ako. Ginong Lin, mukhang ayaw bigyan ng basurang ito ng mukha sa'yo. Tingnan natin kung matigas ang bibig niya o ang pamalo sa kamay ko. Samplein. Sandali lang. Lin Hongyuan, baliw ka. Bisita ito ng aming pamilyang Lin. Ang dami-dami na naming bisita. Pero tiyak na hindi ganyang walang kwentang tao. At saka Lin Qingyao, magpakita ka ng respeto sa labas. Ako ang iyong pangalawang kuya. Dahil lang ikaw ang pangalawang kuya ko, kaya lumabas ako para pigilan kang magkamali. Sa tingin ko, nahuhumaling ka sa kanya. Basura na ayaw ng pamilyang Su. Ikaw ba ay may hawak din ng kayamanan? Hindi ka ba nahihiya? Nahihiya rin ako. Eh di pwede ko ring isipin na ikaw rin ay kumukuha ng basurang ayaw ng iba. Punyeta ka. Lin Qingyao, wala ka talagang respeto sa batas. Ang walang respeto sa batas ay ikaw. Si Mr. Ye ay kinuha ko para gamutin ang tatay ko. Kung malaman ng tatay mo, hindi kanya patatawarin. Mukhang determinado kang tulungan itong gwapong ito. Ipapaalam ko sa iyo ngayon kung paano kumilos ang mga nakatatanda. Halika, hulihin niyo silang dalawa para sa akin. Tingnan ko kung sinong may lakas ng loob na walang respeto kay Mr. Ye. Sino ka? Hindi kailangan ni Ginoong Lin na sabihan mo siya kung ano ang gagawin. Tumigil ka, ito ang kuya ko. Ano? Kuya, anong nangyayari? Sino ang nagutos sa'yo na walang galang kay Ginong Ye? Kuya, hindi kilala ang pinagmulan ng batang to. Nakipagrelasyon pa siya sa kapatid kong babae. Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Kalokohan yan. Ang Ginoong Ye, ito ay isang mahalagang bisita na inanyayahan ko para alagaan ang aking ama. Paano naging di kilalang bisita sa bibig mo? May respeto ka pa ba sa kuya ko? Kuya, hindi. Hindi yan ang nangyari. Hindi ka maglakas loob. Sino sila? Mga bisita ko sila. Kami ang mga bisitang inimbitahan ni Ginoong Lin. Kuya, naalala ko parang walang handaan para sa pamilyang Su, di ba? Lahat tayo dito ay mga kilalang tao ngayon. Ganon ba? Oo, ganun nga. Kung ganon, huwag mo silang hayaang paalisin ka agad. Ikaw. Binibining Su, lumabas muna tayo. Sige. Ginoong Ye, pasensya na sa simpleng pagtanggap. Oh, wag mo nang isipin yon. Maliit na bagay lang yon. Pasok na tayo. Ginang Su, Tita Zhao. Pasensya na po, nakakahiya ang nangyari ngayon. Sa susunod, sa side door na lang tayo papasok. Ayos lang, wala namang kinalaman ito sa inyo, Ginoong Lin. Kasalanan lahat ito ni Ye Fan. Kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo mapapaalis dito. Mali ba ako? Totoo naman, di ba? Tama si Tita Zhao. Kasalanan talaga lahat ni Ye Fan. Hindi ko kilala yung basurang yan. Anong klaseng pampagana ang ibinigay mo sa kuya at ate ko? Para isipin nilang kaya niyang pagalingin ang tatay ko? Ginoong Lin, ganito ba talaga ang mangyayari ngayon? Hindi ako makapaniwala. Ginang Su, hindi pa tapos ang usaping ito. Hintayin mo nating matapos magpagamot ng tatay ko yung basurang si Ye Fan, saka ko siya pagbabayarin. Salamat, Ginoong Lin. Narinig ko na may darating daw na mahiwagang tao ngayong taon. Hindi ko alam kung sino ang malaking taong ito. Ang taong pinahahalagahan ng pamilya Lin, siguradong hindi basta-basta. Narinig ko malubha na raw ang sakit ng pinuno ng pamilya Lin. May kinalaman kaya ang pagdating ng dakilang tao dito? Dumating na ang Director Lu ng Tianyuan Chamber of Commerce. Manager Lu pala. Sino kaya ang nasa likod ni Manager Lu? Hindi ba ito si Dr. Emperador Yue Yunhe? Siya pala ang yon. Sa pagkakaalam ko, siya ay galing sa misteryosong Divine Medicine Sect. At bawat henerasyon ng Shenyao Sect ay naglalakad sa lupa. Maaring sabihing isang karapat-dapat na emperador ng medisina. Ngayon ay maliligtas ang pinuno ng pamilyang Lin. Manager Lu Yue Huang. Panginoong Emperador ng Medisina, wala akong magawa kundi imbitahin ka ngayon. Tulungan mo akong tingnan kung ano ang nangyayari sa tatay ko. Sige. May rekomendasyon mula kay Director Lu. Ako ay natural na tutulong. Ano ang
problema? Emperador ng medisina, maililigtas pa ba ang tatay ko? Hindi na kaya. Ang pinuno ng pamilyang Lin ay may malubhang pagkawala ng chi at dugo. Wala na kahit ako ang magagawa. Imposibleng mangyari iyon, sabi ni G. Ye, basta't may tulong ng Yue Huang Bai Kaudan, dapat mailigtas ang tatay ko. G, yeah. Sino si G? Yeah. Ako. Kalokohan. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang Baikaudan? Bukod pa riyan, ang Baikaudan ay dalubhasa sa esensya. Hindi ito nagpapalakas ng chi at dugo. Kung ipapainom ng padalos-dalos, pwedeng ikamatay ng pasyente. Dahil yan sa hindi magaling ang medisina mo, hindi mo alam ang kababalaghan ng Baikaudan. Ibigay mo sa akin ang Baikaudan. Kaya kitang pagalingin. Ano naman yun? Bakit ko dapat ibigay sa iyo ang Baikaudan? Yue Yunhei, may gana kang apihin ang iyong guro at wasakin ang iyong mga ninuno. Tingnan mo kung ano ito. Utos ng Divine Medicine Sect. Exacto. Ay nako. Panginoong pinuno ng sekta, ang inapo na si Yue Yunhei ay nagpupugay sa inyo. Ano? Si Ginoong Ye pala ang pinuno ng Shenyao Sect. Paano pwedeng mangyari yon? Hindi ba't ang pinuno ng Divine Medicine Sect na ito ay ang Yue Medical Emperor? Baka naman ang binatang ito ay ang inapo ng nakaraang Medical Emperor. Sa totoo lang, ang posisyon ng Medical Emperor ay minamana. Posible. Noon ipinasa ko sa iyo ang iyong Baikao Medical Books upang ayusin mo ang Shenyao Sect para sa akin. Hindi ko inasahan na ang daming taon ang lumipas, hindi ka pa rin nagbago. Naway parusahan ako ng Panginoon. Tamad akong parusahan ka ngayon. Iwan mo ang Baikaudan, umalis ka na. Oo. Ye, ito ang Bai Kaudan. Oh, ito nga ang Baikaudan. Baikaudan, nakuha nito ang esensya ng daan-daang gamot, dagdag pa ang aking siyam na pag-ikot na karayom ng muling pagkabuhay. Kayang buhayin siyang muli. Sandali lang. Ong Yuan, anong ginagawa mo rito? Kuya, ayoko lang makita kang magkamali. Walang alam sa medisina ang batang ito. Ano? Ito. Walang alam sa medisina? Kalokohan, gagamutin ba ni G? Yang sakit, hindi ko alam. Umalis ka rito. Induitin. Nag-aalala ako na ilagay sa panganib ang buhay ng aking ama sa isang sinungaling na tulad nito ang maaaring hindi ninyo alam. Ang batang ito ay ang dating asawa ni Miss Su sa tabi ko. Tambay lang sa pamilya Su. Walang kwenta, itinapon ng pamilya Su. Hindi ko ipagkakatiwala ang buhay ng aking ama sa isang taong tulad nito. Pwede palang mangyari yon. Imposible yon. Ayon lang sa Medical Emperor. Si Ji Yi ang Medical Emperor. Pwede kayang nagkamali. Isang taong katulad niya, paano siya magiging miyembro ng Divine Medicine Sect? Oo nga, sino ang makakapagpatunay? Ako ang makakapagpatunay. Tama si Jilin. Ang taong ito ay ang aking dating asawa. 5 taon akong kasama niya. Talagang hindi niya alam kung paano gawin yon. Suching yun, hindi ko talaga inaasahang magsasamantala ka sa may kapangyarihan. Talagang walang hiya. Yefan, para ito sa ikabubuti mo. Ako ang pumipigil sa'yo. Ang pamilya Lin ay kilalang kilala. Hindi mo kayang pagalitan. Para sa ikabubuti ko. Nung ipinagbintangan ako ng nanay mo, bakit hindi ka lumabas para magpaliwanag? Ikaw? Sige, Yefan. Sa ganitong pagkakataon, mas mabuting tumahimik ka na lang at umalis. Narinig mo ba? Nandito ang patunay ni Binibining Su. Ang batang ito ay talagang walang alam sa medisina. Kalokohan, bumaba ka na. Kuya, nag-aalala ako na mailagay sa panganib ang buhay ng tatay natin sa isang taong katulad nito. Sakaling may mangyaring masama, hindi talaga ako mapapanatag. Okay, tigilan na ang ingay. Kung ganon, handa ka bang makipagpustahan sa akin? Anong kaya? Naiintindihan ko kung gaano mo kamahal ang iyong ama. Kaya 3 tusok lang ang gagawin ko. Kung hindi siya gumising pagkatapos ng 3 tusok, luluhod ako at magmamano sa iyo sa harap ng lahat. Hihingi ako ng tawad. G, Sige, 3 tusok lang. Kung gumising ang tatay ko pagkatapos ng 3 tusok, ako ang luluhod at magsisi sa iyo. Kasundo. 9 Revolutions Revitalization Needle.
Sige, G, magigising kaya ang ama ko? hintayin mo muna. Nagkukunwari, 3 tusok lang, gusto mo lang tusukin ng tao? Akala mo ikaw si Huwato na muling nabuhay? Di ka umiihi. Tingnan mo sa salamin ang itsura mo. Lin Hongyuan. Gusto kitang bigyan ng konting respeto, pero mukhang hindi na kailangan. Ito, nasaan ako? Tatay, gising ka na. Gumising na. Isa talagang henyong doktor. Hindi ba't walang alam sa medisina yon? Iyon, noon. Chingaw, Tianheng, anong nakiyari? Bakit ako nandito? Tatay, itong manggagamot ang nagligtas sa'yo. Yefan ang pangalan niya. Hoy, hindi na kailangan. Nagpapagaling ka pa lang sa malubhang sakit at nakaupo ka. Hoy, sandali. Sinong nagsabing luluhod at magmamano ng 3 beses? Anong nangyayari? Tatay, pinigilan ka lang ni Kuya na gamutin ni G. Sabi pa niya, kung hindi kanya kayang gamutin, papaluhurin at pasensyahin si G. Tatay, hindi ganon. Nakakapal, Lin Hongyuan. Ang kapal ng mukha mo, Lin Hongyuan. Gusto mo bang mauna akong mamatay? Bakit hindi ka lumuhod at humingi ng tawad kay G? Hindi ko nakilala ang inyong kadakilaan. Patawarin po sana ni Jiye ang aking kasalanan. Gulong. Bilisan mo, umalis ka na. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. G, gaano katagal bago gumaling ang katawan ko? Bakit parang may bara pa rin sa dibdib ko? Sa totoo lang, hindi lason ang sakit mo. Nilason siya. Lason, paano nangyari yon? Sino ang may kapal ng mukha? Paano nila nagawang lasunin ng tatay ko? Mahigpit ang seguridad ng pamilya Lin. Sino ang makakapaglason ng tahimik sa gamit ni tatay? Ang Baikaudan ay nakakapagpalakas ng dugo at enerhiya ng pasyente. Isang piraso lang nito, kasama ng aking pagtahi, hindi na siya dapat magkaroon ng komplikasyon. Pero nakikita kong patuloy pa rin humihina ang dugo at enerhiya ng patriarka ng pamilya Lin. Pinaghihinalaan kong may naglason. Anong gagawin natin? Kapag nalaman ko na kung sino ang naglason sa gamit ng tatay ko, hindi ko siya patatawarin. Isang paraan na lang ang natitira. Humanap ng mahiwagang gamot para linisin ang kanyang esensya at palitan ang utak ng buto. Anong mahiwagang gamot? Tianshan Snow Lotus. Tianshan Snow Lotus? Ipapakuha ko kagad. Hindi ordinaryong Tianshan Snow Lotus. 500 taon. 500 taong gulang na Tianshan Snow Lotus? Saan tayo makakahanap ng gamot na yan? 500 taong gulang na Tianshan Snow Lotus? Mahiwagang gamot yan, hindi basta nabibili ng pera. Narinig ko, kahit isang tableta lang ng mahiwagang gamot na yan, nakakapagdagdag na ng ilang taon sa buhay. Ah, ganun pala. Nag-aagaw buhay na siya. Ginoong Ye, maaari bang palitan ito ng ibang gamot? O kaya ang Tianshan Snow Lotus na mas mababa ang kalidad ay pwede na rin? Hindi ito gagana. Tanging ang mga katangiang panggamot ng Tianshan Snow Lotus ang makapagpapawala ng lason sa iyong katawan. Kung hindi sapat ang taon nito, maaari pa itong maging nakalalason. Ang lason mismo. Ano ang gagawin natin? Paghanap ng Tianshan Snow Lotus na 500 taong gulang sa ganong kaikling panahon ay parang itinutulak tayo ng Diyos sa bangin. Huwag kang mag-alala. Alam ko kung saan mayroon. Saan? Sa Pamilya Lu. Ang Pamilya Lu ng Tianshan. Pupunta ako sa Pamilya Lu para kunin ang Tianshan Snow Lotus. Ikaw lang. Ikaw ba yan? Hindi ba ito si Siwan Lin, ang pinuno ng pamilya Si, at ang binatang Panginoon ng pamilya Si Siming? Bakit sila narito? Mag-amang Xie, ano ang ginagawa ninyong dalawa rito? Matandang lalaki. Akala ko patay ka na. Nagkakaroon ng malaking piging dito. Hindi ko inaasahang buhay ka pa. Sayang naman. Hahaha, matanda ka. Mukhang hindi ka naapektuhan ng lason. Ikaw ang naglason? Oo, ano naman. Ikaw... At tuwan siyang balak ninyo. Wala akong balak gawin. Gusto ko lang sanang mag-alay ng ilang insenso. Hindi pa pala patay ang matandang ito. Nakakalungkot iyan. Kahit na mamatay ka, hindi rin mamamatay ang tatay ko. Magsalita ka ng malinaw. Narinig ko lang na gusto mo ang Tianshan Snow Lotus ng pamilyang Lu. Ano naman? Paumanhin. Ang Tianshan Snow Lotus, nagustuhan din ito ng aming pamilyang Si. May ipinadala na kaming tao para kunin ito. Sinadya mo ito? Haha. Ano naman? Ito ay batay sa lakas ng aming pamilyang Si. Hindi ako naniniwalang ibibigay ito ng pamilyang Lu ng sunod-sunuran sa iyo. Ikaw? 2 opsyon na lang ang meron ka ngayon. Una, maghintay na mamatay ng dahan-dahan. Pangalawa, talunin ka ng aming pamilyang Si. Igalang mo ang aming pamilyang Si. Baka bigyan pa kita ng isang piraso ng Tianshan Snow Lotus kapag masaya ako. Hindi pwede yon. Ang pamilyang Lin ay hindi kailanman magiging alila ng inyong pamilyang Si.
Matanda ka na, hindi ka pa umiiyak kahit nakikita mo na ang kabaong. Kapag nakuha na namin ang Tianshan Snow Lotus, manatili ka na lang sa bahay at maghintay na mamatay. Dahil lang gusto mong kunin ang Tianshan Snow Lotus. Panaginip lang yan. Bata, sino ka ba? Ako ang doktor ng pamilyang Lin. Isang maliit na doktor. Wala kang karapatang magsalita dito. Pinapayuhan kitang isara ang iyong mabahong bibig. Kung hindi, magdudulot ito ng problema sa sarili mo. Huwag kang magpakapalalo ang pagkakakilanlan ni Jinong Ye. Oo, maliit na doktor lang ako. Hinahamak mo pa ang aking mga salita. Bakit hindi tayo magsugal? Ano? Sugal? Paano mo gusto magsugal? Ganito, kung makukuha ko ang Tianshan Snow Lotus, magbigay ka ng 1 million. Ang laki naman ng hiningi mo. Sige, payag ako. Pero paano kung hindi mo makuha? Bahala ka na sa gusto mo. Kung ganoon, puputulin ko ang mga nakamay mo. Kung ganon, nakadepende yan kung kaya mo. Luling, ngayon na, dalhin mo sa akin ang Tianshan Snow Lotus ng inyong pamilyang Lu. Luling, Liling, Director ng Chenyuan Chamber of Commerce. Eksakto. Anong kilos ang ginawa ni Luling? Ano ang identidad mo? Pinag-utusan mo pa siya. Ang estado ni Jie ay napakadakila. Ni si Luling. Kahit ang mga pinuno ng mga pangunahing aristokratikong pamilya ay ganyan lang. Akala ko kung sinong malaking tao. Mandaraya pala. Mukhang talagang mamamatay na ang pamilyang Lin. Hindi bale. Kung totoo man o hindi, makikita sa isang sulyap. Well, isang oras na ang nakalipas. Ano pa ang masasabi mo? Ano ang nagmamadali? Hindi mo ba nakuha ang Tianshan Snow Lotus? Ano ang mangyayari bukas? Hindi ko alam. Ano, ang pamilyang Lu ba ang hindi nagbebenta ng mukha mo? Oh, ayan na. G, yeah, dumating na ang Tianshan Snow Lotus. Salamat. Imposible, isang bagay na kasing dakila ng Tianshan Snow Lotus. Paano ito ibibigay ng pamilyang Lu sa iba ng basta-basta? Dahil ako ay miyembro ng pamilyang Lu. Si Manager Lu ay talagang miyembro ng pamilyang Lu. Bakit hindi ko naaalala na si Luling ay miyembro ng pamilyang Lu? Noon, upang sundin ang Panginoon, upang maiwasang makisali sa negosyo, kaya hayaan ang negosyo sa aking kapatid na alagaan. Isang simpleng Tianshan Snow Lotus. Hindi talaga ito karapat-dapat sa aking pansin. Paano ito? Handa bang aminin ang pagkatalo? Sino ang nakakaalam kung tunay o peke ang Tianshan Snow Lotus na ito? Talaga bang hindi ka mamamatay nang hindi nakikita ang ilog dilaw? Ang bango nito. Tumibad din kaya babayad panbayad game. Masterlin, amuyin mo ito. Talagang nakaka-press ko, Mr. Ye. Nararamdaman kong nawala na ang bara sa aking dibdib. Ikaw ay gumaling na. Tala. Sige, salamat, Mr. Ye. Ano pa ang dapat sabihin ngayon? Inamin ko ang pagkatalo, Linger. Tayo na. At iba pa, si Family Master C ay talagang marangal at nakakalimot ng mga bagay. Nakalimutan mo ba ang isang bagay? Ano? 1 milyon. Dahil lang gusto mo pa rin kunin sa akin ang 1 milyon? Pangarap lang? Kung wala kang 1 milyon ngayon, huwag kang aalis. Mabuting bata, maglakas loob kang maningil sa aming pamilyang Xie, ibigay mo sa akin. Bigyan mo ako. Ingat ka, mahal. Anong ginawa mo sa tatay ko? Wala akong ginawa. Binigyan ko lang siya ng kaunting leksyon. Kung hindi mo makukuha ang 1 milyon sa loob ng 3 araw, mamamatay siya sa sobrang sakit ng puso. Tigilan mo. 1 milyon. Ako na ang magpapadala. Tigilan mo 1 milyon. Ipapadeliver ko mismo sa iyo. Umalis ka na. Ang mura naman para sa kanila. Tay, ibili ba naman talaga nila ang 1 milyong ito? Hindi naman sigurado. Kamakailan, lumalakas ang pamilya Shi. Naapektuhan din ang aming pamilya Lu. Kung hindi ako umaksyon, baka mapunta talaga ang Tianshan Snow Lotus na ito sa kamay ng pamilya Shi. Narinig ko na may anak na babae, si Xie Wanlin, dominante. Baka dahil sa kanya, hindi basta-basta magpapatalo. Ang lalaking iyon ang namumuno sa mundo. Maraming eksperto sa kanilang angkan. Baka kailangan na lang tanggapin ng pamilya Lin ang pagkatalo. Walang problema. Ginong Lin, ano yung nangyari sa'yo? Paano mo nagawang magtanong sa akin? Kung hindi dahil sa'yo, ako ba'y mapapagalitan ng tatay ko? Ginoong Lin, wala kaming kinalaman dyan. Kung may sisihin ka, si Yefan ang sisihin mo. Yang basurang yon. Tumahimik ka. Basura ka. Sa tingin ko, ikaw ang tunay na basura. Si Yefan na yon ay hindi lang isang pambihirang tao, pinagaling pa niya ang malubhang sakit ng tatay ko sa harap ng lahat. Basura ang tawag mo dyan. Ginoong Lin. Hindi rin namin alam yan. Hindi mo ba gusto si Chingyun? Pag-usapan muna natin ang kasal, saka na lang natin kunin yung basurang yon.
Asawa. Ginoong Lin, bakit mo hinampas ang tatay ko? Dahil lang ako ang pangalawang binata. Kayong mga tao, hiwalayan si Yefan, isang bagay yan. Isinama pa niyo ako sa usapan. At pinahiya ako sa harap ng publiko. Ginoong Lin, nagkamali kami. Bigyan niyo kami ng isa pang pagkakataon. Bigyan kayo ng isa pang pagkakataon. Nag-iinip yan. Dahil ikaw ang dating asawa ni Yefan. Pababayaan ko na ang buhay mo. Umalis kayo rito. Yung batang nagpahirap sa akin. Si Yefan iyon, ako ang arestuhin niyo. Ano ang ginagawa niyo? Pakawalan niyo sila. King yun. Nagmamalaki ka ba at masayang-masaya ngayon, Yefan? Tingnan mo kung ano ito. Ganito mo tratuhin ang isang babae? Lalaki ka pa ba? Mukhang tama ang pagtali ko sa iyong dating asawa. Ano ang gusto mo? Kung gusto mong malaman, halika rito. Panginoon, mag-ingat sa panlilin lang. Okay lang, kaya ko ito. Mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala, GZ. Proprotektahan kita. Sumuko ka na. Kung hindi ko siya mapapanatiling buhay. Nakakadiri. Nakakadiri? Mandirigma kami, hindi yan kadirian. Ano ang gusto mong gawin? Malalaman mo mamaya, dalhin mo siya. Tara na, si Yasi, ilamitin na. Yefan, narito ka ba para pagtawanan ako? Nasisiyahan ka na ngayon? Ikaw na babae, ganyan ang nangyari sa amin ni Ginoong Ye. Lahat ay dahil sa'yo. Qingyao. Ginoong Ye, wala akong kasalanan. Kung hindi dahil sa kanya, paano tayo napasubo sa plano ng pamilya Xie? Ang ganda, magkagat-kagatan, di ba? Palalayasin mo sila? Nasa sayo na ako. Palayain silang dalawa. Anong karapatan mo para makipagnegosasyon sa akin? Pagalingin mo ng tapat ang tatay ko o papatayin kita ngayon din. Ayusin mo lang ang puso ko. Palalayasin ko ang isa sa kanila. Kailangan palayain pareho. Halika rito. Dapat kang tumanggi. Mag-iiwan lang ako ng tatak sa magandang mukha niya. Sana't panindigan mo ang pangako mo. Bigyan mo siya ng ineksyon. Gaano katagal? Sige. Nagbibiro ka ba? Tigil. Sige na. Pakawalan mo siya. Sinabi ko bang pakakawalan ko siya? Magsinungaling ka sa akin. Gusto mo bang mamatay? Hinto. Qingyao. Qingyao. Naghahanap ng gulo. Tumigil ka. Lin Zhen, ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mong pumasok sa bahay ng aming pamilyang Xie. Xie Wanlin, payo ko sa'yo pakawalan mo ng maayos si Ginoong Ye. Kung may mangyari man kay Ginoong Ye kahit ang Diyos hindi ka na matutulungan. Lin Zhen, aminado akong mayaman ka. Pero wala kang paghahambing sa aming pamilyang Xie. Sigurado ka, hindi mo pakakawalan si Ginoong Ye. Xie Wanlin, sarili mo nga. Hindi mo maipagtanggol, magliligtas ka pa ng iba. Ikaw! Tatay. Huwag mo nang sabihin sa kanila yan. Kung gusto nilang mamatay, edi hayaan mo sila. Gusto kong makita kung sino ang naghahanap ng kamatayan ngayon. Sige, atakihin niyo sila. Paumanhin tatay, umalis na tayo rito. Hindi, Ginoong Ye. Kapag may nangyari sa kanya, wala nang kinabukasan ang aming pamilyang Lin. Wala nang kinabukasan ang pamilya ninyong Lin. Sino? Nakilala ko na si Director Lu. Lu Ling,
Yue Yi Huang. Ito ay pribadong usapin sa pagitan ng aming mga pamilyang Xie at Lin. Mas mabuting huwag kang makialam dito. Ang iyong personal na usapin sa pamilyang Lin ay talagang walang kinalaman sa akin. Ngunit ang pagkakamali mo ay hindi mo dapat ginawa ng anuman si Ginoong Ye. Si Ginoong Ye ang tagapagtatag ng aming Tianyuan Chamber of Commerce. Siya rin ang puno ng aming Divine Doctor Sect. Ipinagkulong ninyo ng walang pahintulot si Ginoong Ye. Anong kasalanan? Siya ang tagapagtatag ng Tianyuan Chamber of Commerce, ang puno ng Xinyao Sect. Imposible, pegi siguro siya. Huli ang aking mga tauhan, patawarin ninyo ako. Paano haharapin? Ayon sa mungkahi ng aking mga tauhan sa lugar na ito, patayin sa lugar. Ang anak kong babae na si Xianing ang diwatang pumatay sa malaking demonyo. Hindi ninyo ako maaaring galawin. Oo. Hindi ninyo kami maaaring patayin. Kung hindi kayo titigilan ni Xianing. Patayin. Ang anak kong babae na si Xianing ang maghihiganti para sa amin. Umalis na tayo. Pasok. O, ang inyong kamahalan, buong pagpapakumbaba kong iniuulat hindi maganda ito. Ang inyong ama at kuya ay parehong pinatay. Ang pamilyang Shi ay winasak. Totoo ang sinabi mo. Lahat ng sinasabi ng aking mga tauhan ay tama. Ama, kuya. Ay... Paano nasira ang aking pamilyang Xie? May isang lalaki na nagngangalang Yefan sa pamilyang Yi. Pinangunahan niya ang isang grupo ng mga tao upang patayin ang inyong ama at binata. Yefan, ipasa ang aking utos. Palibutan ng pamilyang Ye. Opo. Xingyo, nakabalik ka na. Sino yon? Xianing. Anong ginagawa mo rin? Gusto kong maghigante para sa aking ama at kuya. Pinahirapan ng inyong pamilyang Xie ang aming pamilyang Lin. Kahit mamatay ay hindi sapat para bayaran ang kanyang mga kasalanan. Tigilan ang kakabulahan at sabihin mo sa akin kung nasaan si Yefan. Xianing, si Ji, yung isang pakyatsa na hindi mo kayang hamunin. Paalamin si Yefan, gusto kong makakita ng isang tao sa loob ng 10 minuto. Kung hindi ako makakita ng kahit sino, papatayin ko ang pamilyang Lin. Ikaw? Tapos na, Sindian. Tigil. Ikaw si Yefan. Ako. Ang kapal mo. Anong karapatan mong patayin ang tatay at kapatid ko? Alam mong nagkamali ka ng malaki. Pinatay ko kasi gusto ko. Anong magagawa mo sa akin? Ang galing naman. Ikaw ang unang tao na nangahas magsabi niyan sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin agad. Papanoorin kitang mamatay ang mahal mo sa harap mo. Anong karapatan mo? Tingnan natin kung hindi ako mangahas. Ipatawag mo ang mga tao dito. Salamat Panginoon ko, pakiusap, huwag mo akong patayin. Ayokong mamatay. Ayaw mong mamatay. Gusto bang mamatay ng pamilya kong Xie? Hindi ako ang may kasalanan. Sila ang sisihin. Sila talaga ang may kasalanan. Hindi sila ang sisihin mo. Huwag mo akong sisihin. Ikaw ang may kagagawa nito. Xianing, inis na ako sa'yo. Gusto mo akong patayin? Bukod sa impotent rage, ikaw, ano pa ba ang kaya mong gawin? Eh di maghintay ka lang. Luling, tipunin mo ang lahat ng gwardiya. Pumunta kayo sa akin sa bahay ng pamilya Lin agad-agad. Boy, kailangan kong humanga sa tapang mo. Sa ganitong sandali, nagpapanggap ka pa rin dito. Malalaman mo rin agad. Ang insanhi mo ngayon? Ay isang bagay na hindi mo kayang isipin. Sige, maghihintay ako ng ilang minuto para sa'yo. Gusto kong makita kung sino ang maaari mong tawagin. Huwag nang maghintay. Dito na. Ang 7 dakilang pamilya ng Zhongsha ay nakilala si Ginoong Ye. Ikaw, sino ka? Ay isang bagay na hindi mo kayang isipin. Hindi mo ba sinabi kanina? Arestuhin ninyo sila para sa akin. Paano mo mapag-uutos ang napakaraming tao mula sa mga nangungunang pamilya? Sino ka? Gamitin mo ang utak mong aso. Isipin mo kung ano ang apelido ko. Oh, ikaw ay miyembro ng pamilya Ye ng nakatagong Dragon Vein. Hindi ko inasahang hindi pala tanga ang utak mo. Ang bilis naman ng hula mo. Imposible yan. Paano ka naging apo ng nakatagong Dragon Vein?
Nakatagong Dragon Vein? Ano ang ibig sabihin noon? Ang pamilya Ye, ang nakatagong Dragon Vein ay ang mga inapo ni Immortal Emperor Ye Tiandi. Yetiandi, buhay pa ang mga inapo ni Yetiandi. Hindi lang buhay, ito ay nakaka-impluwensya sa pangkalahatang takbo sa loob ng libu-libong taon. Hindi ko inaasahan ang lahing ito ni Emperor Ye. Ang lakas. Sa hinaharap, kung magkakaroon ka ng pagkakataong sumunod sa Panginoon, lalo ka pang mamamangha sa kagilag-gilalas na angkan ng mga Ye. Xianing, hinayaan mong ang iyong pamilya ay pumutol ng mga kamay ng iba. Ngayon, ako naman ang papatayin. Alam mo ba ang iyong kasalanan? Inaamin ko ang aking pagkakasala. Ngunit ako, si Xining ay hindi alam kung anong kasalanan ang nagawa ko. E ano naman kung ikaw ang Panginoon? Basta't malaki ang aking mga kamao, ako ang Panginoon. Ang yabang. Ngayon, napakarami namin dito. Nagawa mo bang baliktarin ang langit? Huwag kang lumuhod sa pagharap sa dakilang Panginoon. Lumuhod at magmano. Gusto mo akong patayin? Hindi ka karapat-dapat. Mamatay ka na. Magpakalakas loob agad na protektahan ng Panginoon. Sila ang pamilyang dugo na nagpoprotekta sa pamilyang Ye. Maganda. Malalakas sa martial arts ang buong angkan ng dugo. Kahit sino sa kanila ay pwedeng pumili. Lahat sila ay mga dalubhasa sa mundo ng martial arts. Kaya naman nakahinga ako ng maluwag. Paano mo nangahas na paslangin ang kagalang-galang na Panginoon? Panginoon, nasuri na ng lingkod ang mga pangyayari noong 5 taon na ang nakalipas. Ang mga pumatay ay nakatago sa mga dalubhasa sa paglalason. Talaga? Talagang totoo. Bakit ngayon ka pa nag-aalinlangan sa akin? E ano naman kung gayon? E ano naman kung ako nga? Dali, lumuhod ka at magmano sa Panginoon para humingi ng tawad. Lumuhod ka. Nakakatawa naman. Isa lang siyang binatang Panginoon ng pamilya Ye. Natakot kayong ganito? Patayin mo siya. Hindi ka karapat-dapat na patayin ako. Kahit na malakas ang pamilya Ye, basta malaki ang aking mga kamao, ang aking pamilyang Xie ay maaari ring maging nakatagong ugat ng dragon. Ang lakas ng loob mong insultuhin ang pamilya Ye. Naghahanap ka ng kamatayan. Anong klaseng martial arts ito? Ang kakaiba. Yeah, fan. Dapat familiar ka sa martial arts na ito. Xianing, talaga nga ikaw ang umatake sa akin noon. Talaga nga inatake mo ako noon. Patay ng Panginoon. Naghahanap ng away. Nahulaan ko na. Paano kung ako? Kahit gaano pa kalakas ang pamilya Ye, si Yefan lang ang natitira sa pamilya Ye. Patay na si Yefan. Wala nang dapat katakutan sa pamilya Ye. Pinatay mo ako para lang lamunin ng pamilya Xie ang pamilya Ye. O ang aking pamilya Xi ay isa ring pangunahing pamilya sa Kyushu. At ang pamilya mo ay ilang daang tao lang. Bakit kayo ang kumokontrol sa takbo ng mundo sa likod ng mga eksena? Ang yabang mo. Akala mo ba na wala na ang pamilya Ye? Akala mo ba kayang takpan ng pamilya Si ang langit ng isang kamay? Dalawa lang ang sasabihin ko sa'yo, tanga. Mabulaklak ang dila. Nakalusot ka nung 5 taon. Ngayong nagkita tayo, huwag ka nang umasang makatakas. Sinabi ko bang tatakbo ako ngayon, ikaw ang hindi makakatakas ngayon? Kaya bang yabang mamatay ka? Ipagtanggol ang Panginoon na wow yun. Isang grupo ng payo, walang kwentang nilalang, hindi kayang pantayan ito. Ngayon, tingnan natin kung sino ang makakapagligtas sa'yo. Ngayon, titingnan ko kung sino ang makakapagligtas sa'yo. Hindi. Ang lakas ng dakilang Panginoon. Talaga namang kamangha-mangha ang dakilang Panginoon. Ayos ka lang ba? Paano nangyari yun? 5 taon na ang nakalipas. Wala kang laban sa akin. 5 taon na nga ang nakalipas ang sinabi mo. Akala mo bang naghahalang lang ako ng mga blog sa konstruksyon sa loob ng 5 taon? Imposible yan. Imposibleng malagpasan mo ako sa loob lamang ng 5 taon. Kung gayon, subukan natin ang tunay na lakasan sa ilalim ng ating mga kamay.
Bakal na balahibo, lumilipad na bulaklak. Parehong galaw. Hindi na kita muling dadaigin, ibabalik ko ito sa'yo. Iligtas mo ako, Lason. Karapat dapat ka dyan. Iligtas mo ako, sabi ko sa'yo. Ang taong gustong pumatay sa'yo sa iyong likuran. Eto, sasabihin ko sa'yo. Ang taong gustong pumatay sa'yo ng patalikod. May mga tao sa likod nito. Ano? Sino yon? Ito ba? Wando powder ito. Isang lason na kayang patay ng isang celestial level na powerhouse. Tanging ang pamilya Yeko ang may ganitong lason. May multo ba? Wala ngayon, wala na ang pamilyang Xie sa Zhongsha. Hinati-hati ninyo ang ari-arian ng pamilya nila. Salamat po, Panginoon, sa regalo. Handa akong magtiis ng hirap para sa Panginoon. Sige. Umalis muna kayong lahat. Panginoon, mabilis ang pagbabago ng mga pangyayari. Ano ang gagawin mo sa susunod? Mga problema sa loob at labas. Nagpa siya akong bumalik sa bahay ng Ye. Magmana ng posisyon bilang pinuno ng pamilya. Sasama ako sa'yo. Baliw, mapanganib talaga itong beses. Hintayin mo na lang ako sa bahay. Kailangan mong bumalik agad. Kung hindi kita hihintayin. Sige, naintindihan ko, mahal. Ano? Howard, sino ang nagapagalit sa'yo? Tay, nakabalik na si Yefan. Ano? Buhay pa siya? Buhay pa, Tay. Ano ang ibig mong sabihin? Dahil 5 taon na ang nakalipas, nagpadala ako ng tao para patayin siya. Ano? Tay, naghanap ka ng tao para patayin ang sarili mong kapamilya? Kung mabubunyag ito, wala na tayo. Sino ang makakaalam na ang pamilyang Yi na ito ay nasa ilalim ng aking kapangyarihan? At hindi ito para sa iyo. Ano ang gagawin natin? Huwag kang alala. Ngayon, ang buong pamilyang Ye ay iginagalang ako. Maaari bang manaig ang maliit na hayop na yon bilang pinuno ng pamilya? Hindi naman siguro. Pero nag-aalala ako. Alam ko ang ikinababahala mo. Tipunin mo ang mga puwersa ngayon. Ngayong gabi, pahahalalan ko ang lahat na ikaw ang maging binata ng pamilyang Ye. Hintiin mong mabuo ko ang Heaven and Man Powerhouse. Mamamatay ang maliit na hayop na yon. Sa bala, mamas, tatay. Sige, umalis na tayo. Ano yon? Panginoon, kakakakuha ko lang ng balita. Ang pamilyang Ye ay magdaraos ng seremonya ng pagpapalit. Para sa akin ba yon? Hindi, para kay Yehao. Talaga namang iba ka, Ye Haitao. Nangako ka sa aking ama na pamamahalaan mo ng maayos ang pamilya Ye. Ngayon, binabali mo ang batas para sa pansariling kapakinabangan. Gusto mong maging Panginoon ang iyong anak. Panginoon, kung ikaw ang lalabas, naniniwala akong ang pamilya Ye ay tiyak na kakampi mo. Hindi naman sigurado. 5 taon na akong hindi umuuwi. Baka ang pamilya Ye, ngayon ay naging sa kanya na lang nakasalalay ang lahat, si Ye Haitao. Tipunin ang mga pangunahing pamilya. Paabutin mo sila sa bahay ng mga Ye. Maligayang bati, Ginoong Ye. Mula ngayon, ikaw na ang pinuno ng aming pamilyang Ye. Salamat sa inyong lahat. Huwag kayong mag-alala. Hintayin ninyo akong mana sa pwesto bilang pinuno ng pamilya. Tiyak na hindi ko kayo bibiguin. Ngayon, 10 taon na mula nang pumanaw ang aking kuya, nais kong matuto sa inyong mga nakababatang henerasyon, pumili ng isang mahusay na kabataan upang mana sa pwesto bilang pinuno ng pamilya ang mga nagawa nitong mga nakaraang taon. Ang mga dakilang nagawa ng nakababatang henerasyon para sa pamilya Ye ay nakalatag sa inyong harapan. Panoorin ninyo ang botohan.
5 taon. Si Ye Hao, ang pangalawang anak ng pamilya Ye, ay nakalikha ng 100 bilyon na kita para sa pamilya Ye. Bilyon. Huwag nang tumingin pa. Ang pwesto ng pinuno ng pamilya Ye ay wala nang iba kundi si Ginoong Ye Hao. Pinipili ko si Ginoong Ye Hao. Ako rin. Mukhang wala namang tutol sa pagiging pumalit ng aking anak bilang pinuno ng pamilya. Siyempre naman. Ang pagmamana ni Young Master Ye Hao bilang pinuno ng pamilyang Ye ay kapalaran na. Kung ganon, pakilabas na ang Immortal Emperor Crown. Hauer, halika rito. Sandali lang. Hindi ito si Young Master Ye. 5 taong tahimik. Ngayon biglang bumalik. Baka naman akala niya may pag-asa siya. Pamangking Yefan. Uli ng kailikadong bumalik. Sayang naman, bilang direktang ina po ng pamilyang Ye. Paano pumili ng pinuno ng pamilyang Ye? Hindi mo man lang ako sinabihan tungkol sa napakahalagang bagay na ito. Pamangkin, iniinsulto mo ako sa pagsasabi nito. 5 taon na tayong hindi nagkausap. Gusto lang kitang hanapin ng tiyo mo. Hindi rin kita masasabihan. Hindi mo malalaman kung nasaan ako. Paano kung sabihan kita? Wala kang ginawa sa nakalipas na 5 taon. Anong gagamitin mo para makipagkompetensya sa akin bilang pinuno ng pamilya? Ang posisyon ng pinuno ng bahay na ito ay para sa akin. Ang tapang mo. Paano mo nagawang sirain ang korona? Kahit na ikaw ay isang binatang Panginoon, ikaw ay parurusahan pa rin ng mga tuntunin ng angkan. Yefan, wala kang respeto sa batas. Ikaw ang walang respeto sa batas. Ang posisyon ng pinuno ng pamilya Ye ay talagang akin. Bakit mo hinayaan ang iyong anak na umupo? Napakapangahas. Ako ay kumikilos ayon sa mga tuntunin ng angkan. Ikaw pa ang magsasabi ng mga tuntunin ng pamilya? Sa nakalipas na 5 taon, itinatag ko ang Tianyuan Chamber of Commerce. Pinagsama-sama ko ang 7 dakilang pamilya. Naging numero 1 sa Forbes. Hindi ba ako kwalipikado para maging pinuno ng pamilya Ye? Sabi nila, ang Tianyuan Chamber of Commerce, Hindi lamang mayroong 10-10 bilyong assets sa bansa, may kapangyarihan din itong kontrolin ang isang bansa sa ibang bansa. At bawat isa sa 7 aristokratikong pamilya ay may 10-10 bilyong yaman. Kalokohan! Huwag mong isipin na hindi ko alam. Sino ang pinuno ng Tianyuan Chamber of Commerce? Si Manager Luling ay kilalang kilala. Yefan, ano po ang basis sa iyo? Palayasin siya. Tama, palayasin siya. tingnan ko kung sino ang maglakas loob na hindi gumalang sa Panginoon. Lin Tianheng, hindi ko inaasahan na ang iyong pamilya Lin ay magpapakopkop kay Ye Fan. Huwag mo karali mo din, ito sa pamilya Ye. Wala akong pakialam. Ngayon si G, yun lang ang kinikilala ko. Sige, ipapakita ko sa iyo ano ang tunay na pinuno ng pamilya Ye. Pasok. Nagtako na ang Panginoon. Tito, ano pa bang sasabihin mo ngayon? Ano naman, na mismo ang oras ng assessment, kaya hindi yon kasali. Hindi yon kasali. Pwede ko bang maintindihan ang ibig mong sabihin? Sinasadya mong pinapabura ng anak mo. Buong sinasabi ko, Yins, mabuha mong masusunod yan. Yafan, yung hindi ka masaya, pwede kang umalis sa bahay ng mga ya. Ang sinasabi mo, yun ang masusunod? Ye Haitao, ang tatay ko ang nagbigay sa iyo ng pwestong ito. Ganito ka ba magpasalamat sa kanya? Ang pagiging pinuno ng pamilya, sa akin talaga yon. Ibinigay lang sa akin ng tatay mo. Tinatamad na akong makipagtalo sa iyo. Bumalik ka na. Hayaan mo akong magmana bilang pinuno ng pamilyang Ye. Kalimutan na natin ang nangyari ngayong araw. Panaginip mo yan. Tay, wag mo nang sabihin sa kanila ang maraming bagay. Patayin siya at sa atin pa rin ang pwesto ng pinuno ng pamilyang Ye. Sige, may tao ba diyan? Ito ang Dragon Guard. Ang lakas ng bawat isa ay nasa antas ng pinakamahusay na eksperto. Patay na ang batang to.
Mabuti pa kung hindi siya bumalik. Huwag nang magplano na umalis pagbalik niya. Ang tapang mo yahay tao. Batak. Naglakas loob kang atakihin ang sarili mong pamilya? Kasalanan niya yan dahil hindi niya alam kung mabubuhay o mamamatay. Nakikipagkumpetensya sa anak ko para sa pwesto ng pinuno ng pamilya. Gusto mo ba talagang makipaglaban sa akin? Yefan, ang Dragon Guard na iniwan sa'yo ng tatay mo, matagal na akong pumalit sa kanila. Ngayon, silang lahat ay mga tao ko na. Ganun ba? Kung ganun, hindi na ako magpapakita ng awa. Ganun ba? Kaya hindi na ako kailangang maging mawain. Tawa-tawa, ngayon hindi lang ikaw ang mamamatay. Mamamatay din sila. Tumayo ka. Half-step Celestial, malapit ka nang maging isang Celestial powerhouse. Magaling na, pero malapit pa rin tayo. Tay, umalis na tayo. Tumigil ka, saan ka pupunta? Sa tingin mo ba talagang may ganito akong lakas? Papatayin kita. Ang buong pamilya Ye ay akin. Ang lakas niya. Baka naging celestial level powerhouse na siya. Yeha, itaw pinatay mo ang iyong angkan. Karapat dapat kang mamatay. Kung susuko ka ngayon, maaari kong bahagyang patawarin ang buhay mo. Dapat kang mamatay. Nakakatawa kung makakaligtas ka sa akin. Pag-usapan natin. Tatay, patayin mo siya para sa akin. Patayin mo na lang siya. Lahat sa pamilya Ye ay atin. Howard. Pinatay mo ang anak ko. Sa wakas ay tahimik na ang mundo. Yefan, dapat kang mamatay. Hindi ko dapat hinayaang mabuhay ka. Kahit na ikaw ay isang celestial powerhouse. Gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang buhay mo. Balat at buto, hatiin sa 8 piraso upang maibsan ang galit sa aking puso. Limang kulay na banal na liwanag. Celestial powerhouse. Ikaw din ay isang celestial powerhouse. Hindi ko kailanman sinabi iyon. Paano naman ang parehong langit? Hindi mo ako kayang talunin. Umatras, mabilis na umatras. I-rewind. Umatras, yaray. Ang mundo na may mga cockatiel, Megatron Bafang. Ang larawang ito, Ito ay isang mabangis na labanan sa pagitan ng mga natural na powerhouse. Kung natalo ang isang panig, lahat ng Diyos ay mawawasak. Hindi na muling mabubuhay. naku, ano ang dadawin natin? Hintayin na lang natin at tingnan. Tara na. Hindi ko inaasahang ganito ang pinakamataas na antas ng martial arts. Anak, narito ako para samahan ka. Anak, narito ako para samahan ka. Nanalo. Ako nagawa natin. Panginoon. Patay na si Yefan. Mabahong Yefan, ilang taon ka na. Hindi pa rin pumupunta para maghanap ng tao. Tatay, bakit hindi mo sinabi sa kanya ang totoo? Nag-aalala ako na baka may gawin siyang kalokohan. Ngayon, sana ay maayos ang Panginoon. Hayaan mo ako. Hoy! Sabi ko hindi. Yefan, bakit ayaw mong makita ako? Tatay, dahil nakahanap ng napakagandang mapapangasawa ang kapatid kong babae, hindi na tumitigil ang ngiti mo. Makukuha ko ang dragon na biyenang ito. Talagang swerte ng pamilya nating Len. Binabati kita, pinuno ng pamilyang Lin. Hoy, anak! Ngayon, unang lumitaw ang presidente ng Chamber of Commerce, maghahanda ba tayo ng malaking regalo? Nanay, ang taong pwedeng maging presidente ng Chamber of Commerce, syempre ay dragon sa mga lalaki. Napakayaman, ang daming ari-arian. Hahamakin din niya ang 1 o 2 regalong ihahanda natin. Pumunta na lang tayo para bumati. Sige, tara na!
Anak, bakit tayo pinagmamasdan nilang dalawa? Ang kakaiba. Hindi ko alam kung nandito na si President Ye. Binabati kita, President Ye. Tumayo kayong lahat. Si Yefan, siya pala ang presidente ng Chamber of Commerce? Diyos ko! Ano bang nakaligtaan ko? Aray. Yefan, nagsisisi ako ngayon. Akin dapat ang pwestong iyon.